Mr. Silent Channel. Kabanata 1051 hanggang 1060. Pagkatapos ay hindi nakikita, ang puyaw ng tubig ay tila naging isang malaking kamay, kahit na inilabas ni Haring Shearer ang kanyang martial spirit body, agad pa rin siyang nahuli sa harap ni Yuanan Yahui. Parang si Haring Shearer mismo ang bumangga sa kamao ni Yuanan Yahui sa sarili niyang inisyatiba. Ang katawan ng tunay na dugong leon ay tinamaan sa posisyon ng balikat, tahimik. Walang dagandong, ni umugang. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Haring Shearer na ang kanyang katawan ay ganap na nabalisa, at ang kanyang nakita ay isang anino ng kamao. Ang katawan ni Yuan Yahui ay tila naging ilusyon sa isang iglap. Ang orihinal na mabagal na katawan ay parang paru-paro na may suot na bulaklak, natatakpan ng kamao at anino, at agad na tinakpan ng buong katawan nito mula sa ulo ng katawan ng dugong leon. Ang dalawang figure ay nilaktawan sa krus. May kakaibang hagong na tunog mula sa katawan ni Haring Shearer, at kaagad pagkatapos, ang tunay na katawan ng kanyang blood lion ay napunit, sumasabog sa buong kalangitan na may mga tuod at mga belang braso. Lumipad ang ambon ng dugo. Ang kakaiba ay kapag lumulutang ang hamog ng dugo sa himpapawid, ito ay ipinakita rin bilang isang whirlpool, malaki at maliit, ngunit ito ay nakakondensed sa hangin ng hindi nakakalat, at pagkatapos ng ilang segundo, ito ay nakakalat sa paligid ng platform ng kompetisyon. Ito. Hindi maipaliwanag ng komentarista. Dahil hindi man lang nila naunawaan kung paano napagpasyahan ang kinalabasan ng larong ito. Si Yuan Yahui ay bumagsak sa hangin, ang kanyang katawan ay lumiit, bumalik sa kanyang orihinal na hindi nakikitang anyo. Hindi nakalakihan ang mga kamao niya, maliliit pa nga. Ngunit sa sandaling ito, sino ang maglakas loob na huwag pansinin ang kanyang kamao? Kampyon sa boxing. Kampyon sa boxing. Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw, at pagkatapos ay kumalat ang titulo sa buong platform ng kompetisyon. Mula sa sandaling ito, si Yuan Yahui ay mayroon ding sariling palayaw sa kompetisyong ito. 16 sa 8, 1 sa 8. Ang mga mata ni Yuan Yahui ay tila patuloy na kumikislap, inaalala ang proseso ng labanan ngayon. Ang pagkatalo kay King Shearer ay hindi madali, lalo na nang hindi gumagamit ng pangalawang martial spirit. Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang Yanwu Shenquan ay nakaharap ng napakalakas na kalaban. Ang una sa yugto ng grupo, hindi siya kailanman naglaro laban sa kalaban, dahil sa oras na yun ang kanyang Yanwu Shenquan ay nagsasanay sa isang kritikal na yugto at hindi nakuha ang laro. Natural na sinadya ang kapintasan na ibinente niya noon, ngunit ito ay talagang isang kapintasan. Ang psikolohikal na digmaan ng Devil's Island School ay napaka-epektibo sa aktwal na labanan. Siyempre alam niya na ang isang kalaban na may ganoong yaman ng karanasan sa pakikipaglaban ay hinding-hindi madaling maloloko, dahil dito, talagang mahuhulog siya sa kanyang bitag. Ang pansamantalang na bagong posisyon ng pag-atake ay naging sanhi ng paghina ng bilis ng pag-atake ni King Shearer sa isang iglap, at sinamantala rin siya ng isang sisingilan sa nakaraang pag-iwas sa pagkakataong ito para sumabog. Ang Troll Titan at ang Yun Vortex Divine Fist ay nagsanib puwersa upang ganap na kontrolin ang nakapaligid na daloy ng hangin, at ang ika-6 na kakayahan ng espiritu na Titan's Grip ay isinama sa Yun Vortex Divine Fist, na puwersahang hinayla ang kalaban sa kanyang harapan, at nasa isang estado ng panandaliang pagkawala ng kontrol. Pagkatapos ay dumating ang isang serye ng mga paglaganap. Ito ang susi sa tagumpay. Hanggat sa loob ng isang tiyak na distansya, ako ay hindi matatalo. Mariing kinuyam ni Yuan Yahui ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, ang figure na lumitaw sa kanyang isip ay naging ibang tao din, ang lalaking natatakpan ng gintong kaliskis at pati na rin ng isang pares ng matutulis na kuko. Kung kaya niyang talunin siya, talagang maituturing siyang invincible sa close combat at the same level. Captain, nasa quarterfinals ka na ba? Gumastos si Tangwulan ng mga federal na barya at nanood ng mga replay ng bawat round ng nangungunang 16 na laban, lalo na ang dalawang laban sa pagitan ng Yuan Yahui at Ye Xinglan. Sa oras na ito, puno ng pananabik at pagkabigla ang kanyang puso. Oo. Hindi lang siya ang nag-i-improve. Bagamat napakabilis niyang sumulong, hindi naman mabagal ang pag-usad ng kanyang mga kasama. Yuanan, Xinglan, magaling kayong lahat. Magtulungan tayo. Nang walang pakikipag-usap sa kanila, pagkatapos ng antas ng labanan na ito, ang higit na kailangan nila ay pag-unawa at patuloy na pagpapabuti sa aktwal na labanan. Ito ang orihinal na natatanging paraan ng paglilinang ng Shrek Academy. Ang mga kalaban sa huling yugto ay mas malakas kaysa sa iba. Napakaganda ng improvement ni Ye Xinglan, ngunit natalo pa rin siya sa marahas na Wind Sword Demon na si Sima Jinchi. Ang isang 8-ring Soul Daoluo level Sword Soul, tulad ng isang kalaban, ay sapat na upang pagbantaan ang sarili. Higit pa rito, nariyan ang taong iyon, ang unang lugar sa koponan ni Yuan Yahui. Ang kanyang 16-8 na laban ngayon ay natapos ang labanan sa loob lamang ng 3 segundo. Ito ang pinakamabilis sa lahat ng 8 laban. Isang laro. Ang kanyang mga posibilidad ay sinasabing mas bumagsak. Walang alinlangan, ang dalawang ito ay hindi maaaring hindi makaharap sa mga pag-iral sa kanyang landas pasulong. Kailangang matalo ang kalaban para makasulong. Buti naman.
Kung walang kalaban para manalo ng kampyonato, ano pa ang silbi ng pagsali sa laro? Pagkatapos ng maikling pananabik, si Tang Wulan ay muling sumabak sa matinding pagsasanay. Congratulations, hindi ko inaasahan na umabot ka sa ganitong level. Sa pagtingin sa disipulong nasa harapan niya, hanga lang si Tianfeng Daoluo Leng Yaozo. Napanood niya ang buong proseso ng pagtatasa. Para sa kanya, ang pagtatasa na ito ay maaari lamang ilarawan sa apat na salita na hindi maisip. Sa buong proseso ng pagtatasa, ang pagganap ni Guyana ay hindi na mahuhusgahan ng pagiging perpekto, at ang salitang super ay kailangang idagdag bago ito. Direkta nitong ikinagulat ang Master of the Spirits Predang Pagoda. Sa 21 taong gulang lamang, siya ay direktang naging emisaryo ng paghahanda. Ito ang pinakabata sa buong kasaysayan ng emisaryo mula nang magkaroon siya ng posisyon ng emisaryo. Sinabi pa ng Master ng Spirit Transmission Pagoda na hanggat makakalusot si Guyana sa 8 Ring Soul Daoluo at magkaroon ng free character battle armor, maa-upgrade siya sa opisyal na Spirit Transmission Envoy at maging ang tunay na mataas na antas ng Spirit Transmission Tower. Ang talento ni Guyana ay tiyak na mailalarawan na napakaganda, siya ay isang ganap na pinuno sa mga nakababatang henerasyon ng Spirit Pagoda. Wala sa kanila. Ang talento na ipinakita niya ay dapat na nasa ibabaw ni Leng Yaozo. Ang Spirit Passing Pagoda Master ay hindi maaaring makipagnegosasyon kay Leng Yaozu nang magalang at isaalang-alang ang pagpili kay Guyana bilang susunod na tagapagmana ng Spirit Passing Pagoda Master. Pumili ng isa. Salamat, Guro. Bahagyang tumanggaw si Guyana kay Leng Yaozu na may layaw na tingin. Bahagyang bamantong hininga si Leng Yaozu, sa pagtingin sa iyong paglaki araw-araw, tumatanda na ang Guro. Ang hinaharap na Spirit Transmission Tower ay ang mundo ng iyong mga kabataan. Marahan na umiling si Guyana, Guro, hindi ka pa naman matanda. Hindi naman ako malayo. Bahagyang ngumiti si Leng Yaozu, saan ang pagkakaiba? Sa 7 singsing na cultivation base, nang hindi ginagamit ang battle armor sa magkabilang panig, halos natalo niya ang isang pinamagatang Daoluo sa ganap na mapanupol na paraan. Malayo pa ito, hindi na mabubuhay ang mga matatandang ito. Sa aking palagay, kapag naabot mo na ang antas ng title Daoluo, hindi mo pa rin malalaman kung gaano kalakas ang iyong espiritualidad, hindi mo pa rin malalaman kung gaano kalakas ang iyong espiritual na paraan. Tama. Imposibleng ipatawag mo ang mga elemento sa ganoong lawak. Oo. Malumanay na tumanggaw si Guyana. Lumiwanag ang mga mata ni Leng Yao, okay. Mapagod ka, magpahinga ka na. This time hindi ka nakasali sa Star Battle. Net Federation Challenge. Mas mabuting itago mo muna ang kakayahan mo. Kapag umabot na sa title Daoluo level ang cultivation mo, iyon na ang sandali para mabigla ang mainland. Nagpaalam sa Guro, si Guyana ay tahimik na bumalik sa kanyang silid sa mataas na antas na silid ng punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower. Pagkasara ng pinto, naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa malayo. Mula sa kinalalagyan ng kanyang silid, nakatingin lang siya sa Shrek City. Sa loob ng saklaw ng pangitain, ang Shrek City ay natural na naglaho matagal na ang nakalipas, at kahit na walang natitira. Matapos bombarduhan ng 12 antas na fixed-mounted soul-guided shell, habang nawala ang resulta ng pagsabog, unti-unting bumulwak ang tubig sa lupa. Ang lugar kung saan orihinal na matatagpuan ang Shrek City ay naging isang malaking lawa na may malawak na usok. Matagal nang nawala ang lahat ng bakas ng Shrek Academy. Babalik siya maya-maya, bulong niya sa sarili. Siyempre, babalik talaga siya. Sumunod ang isa pang mas malambot na boses. Tingnan natin ang laro, hindi ko alam kung paano ang kanyang laro. Medyo sabik ang boses ni Nar. Natahimik sandali si Guyu, dahan-daang naglakad papunta sa Soul Guide screen, at binuksan ang screen. Mingdo. Sa isang malaking villa sa suburbs, may ilang tao na nakaupo sa sala. Sa hindi kalayuan sa harap nila, katatapos lang i-play ng big screen ang replay ng unang round ng final stage ng Star Battle. Net Federation Challenge. Ang lalaking nakaupo sa gitna ng sofa ay dahan-daang tumayo, buhay pa ang taong iyon. Tutal, walang ginawa ang Panginoon sa kanya. Isang magandang babae na may mahabang turkesa na buhok ang bamantong hininga, ang Panginoon ay tila na impluwensyahan ng mga damdamin ng tao. Matagal nang pinatay ang batang iyan, bakit ang Panginoon ay hindi mapag-aalinlanganan? Puno ng kawalang kasiyahan ang boses ng isa pang maringal na lalaki. Tumahimik ka. Malamig na sigaw ng lalaking nakaupo sa gitna, at biglang tumahimik ang silid. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, ang hibla ng gininto ang buhok sa gitna ng kanyang mahabang buhok ay dahan-daang bumagsak, at malamig niyang sinabi, hanapin siya. Ang paksa ng buong kontinente ng Daoluo noong kamakailang panahon ay tungkol sa Star Battle. Net Federation Challenge, pagpasok sa finals, na may layunin ng Federation, sa oras na ito ay naging isang engranding kaganapan para sa buong Federation. Ang Blood God Legion ay walang exception. Sa huling yugto, pagkatapos ng unang round ng kompetisyon, 2 sa quarterfinals ay kabilang sa Blood God Legion.
Si Tang Wulan ay natural na isa sa kanila, at ang isa ay si Chenia, ang pinuno ng mga guards ng Blood God Legion. Dahan-daang naglakad si Chenia papunta sa rest area, tahimik na pumunta sa coffee shop, at nag-order ng isang tasa ng black coffee. Sa mga oras na ito, siksikan na ang coffee shop. Ang lahat ng mga supply sa Blood God Legion ay ang pinakamahusay, at ang kape ay walang pagbubukod. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang occupied na ang lahat ng table. Bahagyang nagwawalis, tuluyang bumagsak ang kanyang mga mata sa isang mesa sa sulok. Isang tao lang ang nakaupo, pero puno lahat ng mesa sa paligid. Nakaupo ang lalaki, nakatingin sa labas ng bintana, na may malabong ngiti sa labi, hindi alam kung ano ang iniisip. Bagamat nakikita lang niya ang kanyang profile face, nakakaakit pa rin ito ng mga tao. Ang gwapo niyang mukha at maamong balat ay hindi sobra para ilarawan ang kanyang mukha bilang isang crown jade. Sa paningin ni Chenia, natural niyang nakikita ng malinaw ang lahat ng detalye. Napakahaba ng pilik mata ng lalaki. Kahit na ang isang batang babae ay bihirang makita siya na may ganoong kahabang pilik mata. Ang mga mata ay malaki at maliwanag, at ang ngiti sa kanyang makisig na mukha ay nakikita niya. Puno ito ng amoy ng sikat ng araw. Ngunit ang talagang nakaakit ng atensyon ni Chenren ay ang ranggo ng militar na nakasabit sa kanyang mga balikat. Lumiwanag ang mga bituin, kumikinang ang gintong liwanag. Major General. Isang batang mayor na general. Siya yun. Matagal na siyang narinig ni Chenia, at ang kanyang pangalan ay halos hindi kilala ng lahat sa Blood God Legion sa panahong ito. Sa mga mesa sa paligid niya, hindi bababa sa higit sa kalahati ng mga babaeng opisyal sa itaas ng ranggo ng Tenyente Koronel sa Corps ang nakaupo. Sa ilalim ng Tenyente Koronel. Natatakot ako na hindi ko gustong sumama, ngunit hindi ako kwalipikadong umupo doon. Pinaikit ni Chenia ang kanyang mga mata at humakbang palapit. Mula nang pumunta rito para magkape kasama si Long Yuzo noong araw na iyon, nalaman ni Tang Wulan na talagang gusto niya ang itim na likido na medyo mapait ngunit may malakas na aroma. Gusto niya ang pakiramdam na napapaligiran ng malakas na halimuyak na iyon, sa labas ay nagyayelo at nyebe, may hawak na tasa ng mainit na kape sa kanyang kamay at dahan-daang umiinom. Ito lang ang naging kasiyahan niya sa buhay sa panahong ito. Matagal nang pinaalalahanan siya ni Wu Changkong na madali siyang masira kapag tama lang siya, at huwag masyadong pahihirapan ang sarili. Noong mga nakaraang panahon, sa tingin niya ay napakahusay niyang nakapag-adjust. Ito ay hindi lamang ang aspeto ng paglilinang, kundi pati na rin ang kaisipan. Si Guya na ang kanyang pinakamahusay na espiritual na kaginhawaan. Sa tuwing ikaw ay pagod, isipin mo siya, at ang iyong pagod ay mapapawi. Lalo na kapag nakakainom pa siya ng isang tasa ng mainit na kape, tila mas malinaw ang kanyang figure sa kanyang puso, at mainit at malambing ang kanyang pakiramdam. Labis na nasiyahan si Tang Wulan sa pakiramdam na ito, ngunit habang nag-e-enjoy, nalaman din niya na parami ng parami ang mga tao sa coffee shop. Ngunit ang lahat ay nakakagulat sa isang tacit na pag-unawa, at ang posisyon sa tabi ng bintana sa sulok na iyon ay palaging nakalaan para sa kanya. Sir, pwede po ba akong maupo dito? May narinig na kakaibang boses. Tumangala si Tang Wulan at nakita ang isang payat na opisyal sa edad na 30s na nakatayo sa kanyang harapan na may ranggo ng koronel sa kanyang mga balikat. Ang kanyang hitsura ay hindi partikular na gwapo, at ang kanyang mga mata ay bahagyang singkit, ngunit ang kanyang espada madaling gumawa ng malalim na impresyon sa mukha na parang pait. Oo naman. Gumawa ng pakiusap si Tang Wulan. Umupo si Chenia at walang malay na sumulyap sa tasa ng kape sa kamay ni Tang Wulan. Itim na kape. Pareho pala siya ng sarili niyang libangan. Nakadungaw pa rin sa bintana si Tang Wulan, hindi man lang nakaapekto ang ingay sa coffee shop sa kanyang magandang kalooban. Lahat ng maingay na tunog ay natural niyang sinasala. Sir. Ang isa pang boses ay nagmula sa kabilang panig. Lumingon si Tang Wulan kay Chenia, anong problema? Inihatid ang itim na kape ni Chenren, at hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay, ako ang numerong 79, at inaasahan kong makilala ka sa susunod na laro. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kilay, Star Battle. Net Federation Challenge. Oo, halika na. Tumanggo si Tang Wulan sa kanya, tinapos ang kanyang tasa ng kape, muling ngumiti kay Chenia, tumayo at umalis sa ilalim ng pagbabantay ng mga babaeng opisyal. Natigilan si Chenia, nagkusa siyang lumapit, mas curious. Ngunit mula kay Tang Wulan, wala siyang nakita o naramdaman. Ang taong ito ay hindi man lang nagbabago sa kapangyarihan ng espiritu, at siya ay mukhang isang ordinaryong tao. Ngunit ang kanyang panloob na intuition ay nagsabi sa kanya na ang pinakabatang general sa buong hukbo ay lubhang mapanganib. Makikilala mo ba siya sa susunod na round? Kinuyam ni Chenia ang kanyang mga kamao nang hindi namamalayan. Si Tang Wulan ay hindi nag-iwan ng masyadong maraming impresyon kay Chenia sa kanyang isipan. Sa oras na ito, tutok na tutok ang kanyang isipan. Ang tasa ng kape ay para sa pagpapahinga, ngunit muli, ito ay para rin sa pagsasaayos. Walang duda na kumpara sa Soul Master Competition, ang mas mahirap na pagsubok para sa kanya ay ang Mecha Warfare.
At kaagad, malapit na siyang pumasok sa mech battle na May 16 hanggang 8 na laban. Ipasok ang Stardow capsule at kumonekta sa battle. Net. Ang numero 33 ay naging numero 66. Mayroon pa ring espesyal na patnubay mula sa mga tauhan ng serbisyo, at tulad ng mga individual na laban, puno rin siya ng gintong liwanag. Sa huling laro ng yugto ng grupo, pinangalanan siyang Gun King. At ito na rin ang huling laro ng group stage. Si Ling Wuyo ay natalo at naging kwalipikadong pangalawa sa grupo. Napatunayan ng mga katotohanan na si Ling Wuyo talaga ang pinakamahusay na dibisyon ng mecha sa Legion. Silang dalawa lang ang qualified sa mech battle. Nasa iisang competition zone sila, at ayon sa internal rules, hindi sila magkikita sa unang round ng knockout round. Hindi ko alam kung makakapasa si Ling Wuyo sa kompetisyong ito. Kung ikukumpara sa kanya, ang kontrol ni Ling Wuyo ay walang alinlangan na mas malakas, ngunit si Wan ay medyo mahina. Pumili ka ng mecha, mahabang sibat pa ang sandata. Sa pagtingin sa mahabang sibat sa mga kamay ng mecha, hindi napigilan ni Tang Wulan na mapabuntong hininga sa kanyang puso, kung tutuusin, santukan lang ang buhay niya. Noong una ay gustong pumili ng long-range attack bilang pangunahing sandata ng mecha, ngunit simula nang malaman niya ang sinabi niya, wala na siyang interes sa long-range. Ngayong napag-aralan ko na ang itinuro ni Chen Fu, hindi ko alam kung kailan papayag si Old Tang na turuan ang kanyang sarili ng susunod na trick. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang umasa ng kung ano sa kanyang puso. Sa gitna ng kalansing ng mecha, naglakad si Tang Wulan papunta sa playing field. Sa tapat ay sabay na inakay palabas ang kanyang kalaban. Remote mech. Sa sandaling makita niya ang laki ng mecha ng kalaban, agad na hinusgahan ni Tang Wulan ang estilo ng pakikipaglaban ng kalaban. Kanya ng kaluluwa na may hawak na kamay. Maaaring ipadala 10 beses sa isang hilera. Pagkatapos ng 10 beses, mag-overheat ito at mangangailangan ng maikling buffer. Ang bagay na ito ay isang pinahusay na bersyon ng Soul-Guided Ray Grab, isang long-range attack weapon na mapipili lamang pagkatapos pumasok sa huling yugto. Ito ay dahil, sa mga nakaraang laro, ang santukan ay may mas malaking kalamangan sa arena. Ang espiritong kapangyarihan ng Soul Master ay tumutugma sa depensa ng mecha, at ang karaniwang mecha na long-range na mga sandata ay halos hindi makapagbanta sa kanila. Sa makatuwid, ang battle net ay kailangang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Pumasok ang dalawang panig sa venue, at tumaas-baba ang tagay ng mga manunood. Tumunog din ang boses ng komentaryo. Ang contestant no. 66, na tinawag na King of Spears, ay kilala bilang pinakamahusay na marksman sa kompetisyong ito. Contestant no. 231, binansagan ang turret. Ang long-range attack ay napakatumpak, at ito ay may espiritu na kakayahan upang palakihin ang long-range attack. Ito ay isang labanan sa pagitan ng malayo at malapit. Sa pinakasimpleng pangungusap upang ilarawan ang highlight bago ang baril, iyon ay, kung ang baril ay maaaring ilarawan ang highlight bago ang baril, iyon ay range. Okay, abangan natin ang isang ito. Walang nakatalagang referee, magsisimula na ang countdown sa electronic sound. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Boom! Halos bumagsak ang boses ng referee, at nagkaroon ng dagandong mula sa tapat, at isang soul-guided cannonball ang lumapit sa kanya. Si Tang Wulan dito ay itinaas lang ang kanyang paa, at ang Soul Guidance Cannonball ay pumunta sa harapan, ngunit sa halip na sumabog sa kanya, ito ay sumabog sa posisyon sa kanyang harapan. Kung talagang ginawa niya ang hakbang na ito, pagkatapos, pindutin lamang ang kanyan ng kanyang sarili. Ang pinakamahusay na paraan ay bawiin ang binti at ipos muna. Kontrolin ang ritmo. Nang inag ang puso ni Tang Wulan. Ginagamit ng kalaban ang kanyang pangmatagalang pag-atake upang kontrolin ang ritmo ng labanan at kontrolin ang kanyang mga aksyon. Minsang sinabi ni Ling Wuyo sa kanya na ang pinakamakapangyarihang long-range attack mecha division ay kayang kontrolin ang lahat ng aksyon sa larangan ng digmaan. Maaari mong gawin ang iyong mga kalaban kung ano ang gusto mo. Ang ganitong dibisyon ng mecha ay lubhang nakakatakot, at kadalasan ay maaaring gawing posible ang imposible. Kahit na mayroon lamang isang simpleng long-range attack method, maaari itong gamitin sa mga kamay ng kalaban. Upang harapin ang gayong kalaban, ang unang bagay ay hindi mahulog sa ritmo ng kalaban. Kahit na mahirap, kailangan itong guluhin ang kontrol ng kalaban. Sa makatuwid, halos iyon ni Tang Wulan ang propeller sa likod ng mecha nang walang pag-aalinlangan, umusad ang sibat, at dumura ang sibat. Soul Power Output. Malakas na sumugod sa cannonball. Boom! Agad na tumagos ang santukan na mecha mula sa putok ng artillery, at sabay na bumilis at lumipad patungo sa kalaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Tang Wulan na ang mecha ng kalaban ay sumasayaw sa kabilang panig ng venue. Ang Soul Guidance Cannon ay hinahawakan ng isang kamay, at bawat paggalaw, ang Soul Guidance Cannon ay mayayanig kasama nito, at kasabay nito ay sunod-sunod itong magpapaputok. Malamang na habang dumaan si Tang Wulan sa unang shell, 9 na shell ang lumipad na mula sa kabilang panig.
Ang landas ng paglipad ng mga shell na ito ay lubhang kakaiba, wala sa kanila ang lumipad sa isang tuwid na linya, na may mga arko, lahat sila ay lumipad patungo sa tanging paraan ni Tang Wulan. Malamig na sumangot si Tang Wulan, na nagpapakita ng napakahusay na pisikal na fitness at kontrol. Ang karaniwang mecha, na bumibilis pasulong sa thruster, ay nakumpleto ang isang aerial na pagliko sa ilalim ng kanyang kontrol at binago ang direksyon ng pagsulong. Sumugod pa ilas pasulong. Ngunit sa sandaling ito, ang siyam na bola ng kanyan na malinaw na naiwasan ay nagsalubong. Isang marahas na dagandong ang nagmula sa gilid, at isang malakas na shockwave ang sumabog sa parehong oras. Agad na naunawaan ni Tang Wulan ang ginagawa ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay halatang nakaiwas, ngunit ang siyam na artillery shell na kumokontrol sa arko ay maaaring sumabog sa isang punto. Ilang daang metro ang layo nito, at ang ganitong uri ng mech ay walang anumang high-end na soul-guided magic array na maaaring magpapataas ng kontrol. Upang makamit ito, ang kontrol ng mga pangmatagalang pag-atake ay masasabing 1 segundo sa tuktok. Deserving talaga na maging top 6 sa finals, at pambihira talaga ang lakas. Sa paglipas ng mga taon, dumaan ako sa aking isipan sa pagitan ng electric light at flint, at ang shockwave sa tabi nito ay sumugod na. Ang puwersa na nagmumula sa gilid ay naging dahilan upang ang mecha ni Tang Wulan sa panahon ng high-speed na paglalakbay ay agad na nalihis. Bukod pa rito, pilit niyang pinalitan ang cargado ng mecha, at ang katawan ng mecha ay biglang nakarinig ng isang tunog ng ngipin. Ito ay malinaw dahil ang katawan ay overloaded sa ilang mga espesyal na anyo. Ang mecha mismo ay napakabigat, at madaling masaktan ang sarili sa ilang mga awkward na paggalaw. Bagamat hindi naabala si Tang Wulan, ang sibat sa kanyang kanang kamay ay nakasuporta sa lupa, na nagpapatatag sa katawan ng mecha na nahulog sa gilid. Ang mecha ay gamulong sa hangin, at kasabay nito ay isinara ang propeller, at patuloy na nahulog sa lupa. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso, naging maingat na siya hanggat maaari upang magbantay laban sa kontrol ng kalaban sa kanya, ngunit nahulog pa rin siya sa kontrol ng kalaban. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang banta na paparating. Ang nakita niya ay isang malaking cannonball, na iba sa cannonball na pinaputok ng dating standard soul-guided artillery. Ang cannonball na ito ay kumikinang na parang isang maliit na araw, at ito ay malapit na. Ito ay malinaw na hindi ipinadala pagkatapos mawala ng kontrol ang kanyang mecha, ngunit bago. Dahil ayaw niyang harapin, nahulog siya sa kalkulasyon ng kabilang partido kung tutuusin. Ang shell na ito ay higit sa 1 metro ang diametro, nagniningning na nakasisilaw na kinang, orange-pula na parang maliit na araw, ngunit may malalim na itim na kinang sa kaibuturan. Alam ng lahat na kung ang naturang shell ay tumama dito, hindi ito magiging sobrang saya. Ang mecha ni Tang Wulan ay hindi maiiwasan ngayon, kahit na gamitin niya ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa, imposibleng makaiwas sa ganoong pag-atake sa isang sandali. Sinuportahan ng sibat ang lupa, at wala man lang siyang sandata para labanan. Sa kritikal na sandali, gumawa ng tugon si Tang Wulan na hindi naisip ng sinuman. Inilabas niya ang mahabang sibat na nakasuksok sa lupa, at napaatras ang katawan ng mecha nakakastabilize pa lang, binitawan ang harapan ng shell bombardment, at kasabay nito, lumipad siya at tumangay paitaas. Itinago ng malalim na dagandong ang marubdob na dagandong ng dragon. Isa-isa, ang Blue Silver Emperor ay dumungaw, tinakpan ang mga binti ng melee mecha, na may gintong liwanag at anino, na direktang tumama sa shell. Boom! Sa gitna ng marahas na dagandong, ang mecha ay binombo at lumipad palabas ng paalang, na nagbukas ng distansya mula sa kalaban, na mukhang napakahiyang. Gayunpaman, kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha upang hamampas sa lupa ng 2 beses, sa wakas ay pinatatag ang kanyang katawan at muling bumagsak sa lupa. Kamakawag ang buntot ng Golden Dragon. Isa sa unang 6 na estilo ng 9 na estilo ng Golden Dragon. Sa tapat ng No. 231, ang Mecha Division na kilala bilang Fort ay sumigaw ng awa. Ang kanyang shell ay ang kanyang sariling kakayahan sa espiritu, na may napakalakas na kapangyarihan sa offensiba, at ang kanyang pangalan ay Heiyang. Ngunit hindi niya inaasahan na haharangan siya ni Tang Wulan sa ganitong paraan. Ang mech ay hindi nagdusa ng maraming pinsala. Ang digmaang mech ay hindi batay sa pagpatay sa mga kalaban bilang isang paraan ng tagumpay. Hanggat masisira ang mecha ng kalaban, panalo. Hindi naman ito aktwal na labanan, kung hindi, para sa Soul Master, ang mecha ay nawasak, at ang Soul Master mismo ay mayroon pa ring combat effectiveness. Nag-overlap ito sa Soul Master Battle Meeting. Nagulat si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras ay nagpakawala siya ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang makapangyarihan ang long-range attack ability ng kalaban, ngunit ang orihinal niyang layunin ay maging long-range mecha division. Sa kakayahan ng kalaban na kontrolin ang field, gusto niyang sumugod, ang pag-asa sa standard mecha na ito ay hindi ganoon kadali, maliban kung posibleng ilantad ang ilan sa mga kakayahan ng Golden Dragon King. Ngunit kung ganoon, tiyak na huhusgahan ang pagkakakilanlan. Hindi ito ang gusto niya ngayon. Ngunit mayroon din siyang sariling paraan. Mabilis na iniabot sa kaliwang kamay ang sibat ng kanyang kanang kamay. Kasabay nito, sa isang alon ng kanyang kanang kamay, isang gintong liwanag ang kumislap,
at ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa palad ng mecha. Ang Golden Dragon Spear na ginamit ni Tang Wulan noong siya ay Soul Master ay syempre iba sa ginagamit ng mecha ngayon. Ang pamamaraan ng camouflage at ang iba't ibang laki ng Golden Dragon Spear mismo ay maaaring magbago. Ang haba ng Golden Dragon Spear na hawak niya ngayon ay umabot na sa 12 metro ang layo, ang gininto ang liwanag ay maliwanag, walang pattern ng dragon dito, at maging ang gininto ang kulay ay mas malalim kaysa noong ginamit ito ng Soul Master. Ang Golden Dragon Spear na ginamit niya sa Spirit Master Warfare ay naging maliwanag na kulay ng kanyang espiritong kapangyarihan. Ang dalawa ay tila sa panimula ay magkaiba. Darating at hindi magiging malaswa, subukan mo rin ang aking pangmatagalang pag-atake. Hindi na hinintay ni Tang Wulan na muling pakawalan ang atake ng kalaban, biglang humakbang pasulong ang mecha, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay naitapon palabas. Halos isang kislap lang ng gintong liwanag, dumating na sa harap ng kalaban ang gintong sibat ng dragon. Ang mahalagang pagkakaiba mula sa diskarte ng kalaban ay kahit na ang gintong sibat ng dragon na kanyang inihagis ay isang teknik ng Tang Sect, mas binigyan niya ng pansin ang bilis. Hayaang iwasan ng kalaban ang hindi may iwasang bilis. Ang sabay-sabay na pagbubuhos ng kapangyarihan at sigla ng kaluluwa, kasama ang patnubay ng mecha arm ng asul na pilak na emperador mula sa loob palabas, ay ginawa nitong isang perpektong pagsabog ng Golden Dragon Spear bilang isang sibat na kapangyarihan. Ang madla ay nakakita lamang ng isang kislap ng liwanag, at ang gintong sibat ng dragon ay umabot sa tapat. Ito. Namilog ang mga mata ng lahat, at pagkatapos ay nakita nilang dumaan ang Golden Dragon Spear at umabot sa ika-231. Katatapos lang ng Soul Guidance Cannon ng No. 231 sa proseso ng buffering nito, at nang ilulunsad na ang ikalawang round ng pag-atake, dumating ang Golden Dragon Spear. Desidido niyang nakontrol ang mecha at nahulog sa gilid, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakabilis. Kasabay nito, ang kanyang mecha mismo ay biglang naging pulang-pula, at isang alon ng hangin ang sumambulat mula sa loob ng mecha, na parang isang malaking energy shield ang nakausli palabas. Ang kalasag ng enerhiya at ang kalasag ng mecha ay pinagsama upang makagawa ng isang malakas na pagkalastiko. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng Golden Dragon Lance, at ang kapangyarihan ng pag-aalala ay si Tang Wulan, ang Golden Dragon King. Puff, ang Golden Dragon Spear ay talagang nabaluktot ng Crimson Energy, ngunit ang matalas na Spear Light sa front stage ay tumagos pa rin sa Crimson Light. Buti na lang at gamit na iyon, binigay ng mecha ang susi, ngunit direktang tumagos ang sibat ng gintong dragon sa balikat nito at dumaan. Kung ito ay isang katawan ng tao, na ang gintong sibat ng dragon ay tumusok sa mga balikat, ang pinakamagandang resulta ay malamang na hindi pinaganya. Buti na lang mecha, walang energy na pwedeng lumunin. Ngunit gayunpaman, ginawa nito ang No. 231 na nagulat sa malamig na pawis. Napakabilis, napakalakas. At si Tang Wulan, na naghagis ng Golden Dragon Spear, ay agad na muling pinaandar ang mecha thruster, at ang kanyang mecha ay parang higanteng dragon, na sumusugod sa kanyang kalaban. Kung sasalakayin mo ang kalaban, maliligtas ka. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong mapalapit. Kapag malapit na ang kalaban sa isang tiyak na saklaw niya, natural siyang matatalo. Sa isang walang laman na paggalaw, muling nagsimula ang Golden Dragon Spear, at pagkatapos ay itinapon muli ni Tang Wulan. Gusto lang niyang gamitin ang kanyang Golden Dragon Spear bilang long-range attack weapon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumugon ang contestant No. 231 sa tamang oras. Sa gitna ng isang serye ng mga dagandong, ang mga shell ay tumpak na naharang sa hangin, hindi upang ganap na harangan ang Golden Dragon Spear. Napakatalino ng kanyang pag-atake. Ay upang tamaan ang isang punto sa ibaba ng dulo ng gintong sibat ng dragon, hindi upang maorang ito, ngunit upang baguhin ang landas ng paglipad nito upang hindi na ito makapinsala sa kanya. 10 putok ang nagpaputok, 4 dito ang nagpabago sa direksyon ng Golden Dragon Gun, habang ang sumunod na 6 na putok ay nakakumpleto ng napaka-high-end na pamamaraan. Pagsabog. Ang resulta ng dobleng pagsabog ay ang huli na shell ay nakakakuha sa nauna at sumasabog sa isang angkop na lugar, at pagkatapos ay ang mga shell na nasa likuran ay patuloy na humahabol pasulong at sumabog muli. Nakumpleto ng pagkakataon ng 6 na shell ang epekto ng pagsabog sa isang kisap mata. Dahil ang Soul Guidance Cannon ay nagpaputok sa isang tuwid na linya sa pagkakataong ito, ito na ang pinakamataas na lakas ng pagsabog na maaari niyang makamit. Ang punto ng pagsabog ay natural na hamarang sa daanan ni Tang Wulan pasulong. Sa mga aral na natutunan noon, natural na hindi hahayaan ni Tang Wulan na magtagumpay ang kabilang partido. Sunod-sunod na lumabas ang Blue Silver Emperor at tinakpan ang kanyang mecha, at pagkatapos ay sunod-sunod na nakita iyon ng mga manunood. Ang Blue Silver Emperor ay parang isang higanteng sawa na nabuhay, na may mga ugat na parang gininto ang gulugod na lumiwanag sa loob, at pagkatapos ay kumikislap na may malakas na liwanag, nang walang anumang pag-iwas, basta na lang pumasok. Ito ay masyadong barbaric, tama. Mahirap sumabog. Kung ito ay isang karaniwang mecha lamang, ito ay puputulan ng direkta sa harap ng pagsabog ng stack. Gayunpaman, sa proteksyon ng Blue Silver Emperor, ang lahat ng lakas ng pagsabog ay naharang sa labas.
Ang pagtaas ng lakas, ang pagsasanib ng bloodline power at soul power, at ang perpektong komunikasyon sa pagitan ng Dragon Core at ng Soul Core ay nagbigay daan sa martial soul ni Tang Wulan na umunlad din. Kapag ang Blue Silver Emperor ay unti-unting nagtataglay ng mga nakakasakit at nagtatanggol na katangian ng Golden Dragon King, ano ang ibig sabihin ng explosive power na ito para dito? Sa pilitang nagmamadaling lumabas sa stack, ang Golden Dragon Spear ay muling nasa mga kamay ni Tang Wulan, ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba, kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha ngunit itinapon ang Golden Dragon Spear sa kalangitan. Oo, hindi ito itinapon sa kalaban, ngunit itinapon sa hangin. Ang gintong liwanag ay kumislap, at ang gintong sibat ng dragon ay nawala sa hangin. Ano ang gagawin nito? Tanging ang manlalarong no. 231 sa kabilang panig ang malabo ang nakakaunawa kung bakit ginawa ito ni Tang Wulan. Siya mismo ay isang long-range attack mecha division, at natural na nauunawaan niya na ang pinaka-nakakatakot na oras ng isang long-range na pag-atake ay hindi pa ito lumilitaw sa harap mo ngunit nasa proseso na ng paglipad. Walang alinlangan na mahuhulog ang sibat ng gintong dragon, ngunit kung kailan at saan ito mahuhulog, hindi niya alam. Dahil ginawa ito ng kalaban, tiyak na nakontrol niya ng husto ang aspetong ito. Sa madaling salita, palaging may gintong sibat na dragon na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Kapag bumagsak ito, malamang na magdulot ito ng nakamamatay na pinsala sa kanya. Nang lumipad ang Golden Dragon Spear sa unang pagkakataon, napatunayan na nito sa kanya na ang matalas na putok ng sibat na ito ay hindi isang bagay na kayang labanan ng kanyang depensa. Agad namang tumugon ang 231st. Bilang isang pangmatagalang pag-atake sa Panginoon ng Kaluluwa, ang paghatol ay ang pinakamahalaga. Dapat kang gumawa ng mga tumpak na paghatol sa unang pagkakataon upang talunin ang iyong mga kalaban at protektahan ang iyong sarili sa pabago bagong larangan ng digmaan. Sa makatuwid, hindi niya nakontrol ang gintong sibat ng dragon sa hangin, ngunit direktang piniling sumambulat patungo kay Tang Wulan na sumugod sa kanya. Ang pulang-pula sa mecha ay biglang lumalim, naging madilim na pula sa isang iglap, at ang sobrang mataas na temperatura ay nagdulot pa ng bakas ng pagkatunaw ng metal sa ibabaw ng mecha. Ang Soul Guidance Cannon sa kanyang kamay ay direktang itinapon sa isang tabi, at ang mga braso ng mecha ay nakataas. Sa likuran niya, isang itim na araw ang sumikat, at may bilog na gintong liwanag sa paligid ng araw. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang mga kamay, isang itim na bola na kumikinang na may gintong liwanag ang lumipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Ito ay hindi umaasa sa mecha, ngunit puro sariling kakayahan. Ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang kontrol sa mga pangmatagalang pag-atake, ang kapangyarihan ng pag-ataking ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa sarili nitong lakas ng pag-atake. Dahil ang manlalaro no. 231, na kilala bilang isang turret, ay tiyak na magagawang i-maximize ang kapangyarihan nito, bilang kanyang sariling kakayahan sa kaluluwa. Sa mga tuntunin ng kontrol, ito ay walang alinlangan na lalampas sa dating standard na soul-guided gun. Si Tang Wulan ay parang isang mabangis na toro, sumugod ng walang katapusan, nang walang anumang intensyon na baguhin ang direksyon, at sumugod patungo sa itim at gintong bola ng liwanag. Hindi ako umiwas, nakikita ko kung paano mo ginagamit ang iyong mga kakayahan sa pag-atake. Kasabay nito, ganap na namumukadkad ang asul na pilak na damo sa kanyang katawan, na nagmistulang halimaw na may hindi mabilang na galami. Bago magbanggaan ang dalawang panig, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Tang Wulan. Lumipad ang cannonball, at halos agad na nagbanggaan ang dalawang panig. Ang Blue Silver Emperor sa harap ni Tang Wulan ay biglang nag-condensed, naging hindi mabilang na mga sibat at tumusok palabas, at ang Blue Silver Emperor ay lumabo patungo sa gitna at dumiretso sa itim. Ituro ang gitna ng gintong bola ng liwanag. Sa oras na ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay halos 100 metro. Tatlong itim at gintong bola ng liwanag ang sunod-sunod na lumipad palabas mula sa likuran. Nang makitang ang unang light orb ay nakikipag-ugnayan sa Blue Silver Emperor ni Tang Wulan, ang tatlong light ball sa likod ay biglang bumilis, at ang tatlo ay nagbanggaan at nag-fuse. Ito ay isang mas malaking bola ng liwanag, at pagkatapos ay ang bola ng liwanag mismo ay gumawa ng kakaibang puwersa ng pagsipsip, talagang sinisipsip pabalik ang unang bola ng liwanag na lumilipad upang bumangga kay Tang Wulan. Ang asul na pilak na tinik ng emperador ay nasa bakanting espasyo, ngunit ang apat na itim at gintong bola ng liwanag ay nagsanib, naging isang malaking bola ng liwanag na may diameter na higit sa 5 metro. Sa ibabaw ng light sphere, ang mga ginintoang electric light ay kumikislap, at mararamdaman mo ng husto ang nakakatakot na enerhiyang nakapaloob dito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito gamit ang iyong mga mata. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang bola ng liwanag. Oo, naglaho lang ito sa manipis na hangin, parang black hole, tahimik na nawawala ng walang bakas. Isang pakiramdam ng nagliliyab na init ay agad na lumitaw sa kaibuturan ng kaluluwa ni Tang Wulan. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at naramdaman na lamang niya na biglang naging marahas ang mga pagbabago sa paligid. Hindi maganda. Ang ika-231 ay may hindi lamang isang malakas na katangian ng apoy na martial soul, kundi isang pangalawang special na katangian ng martial soul.
Kahit na si Tang Wulan ay kalmado, hindi niya maisip na ang kanyang kalaban ay aatake sa napakalakas na katangian ng apoy na kagagaling lang niya, at direktang ipinadala ito sa kanyang mecha sa pamamagitan ng space attribute. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay malapit sa rurok ng Lingyuan Realm, at ito ay umunlad sa direksyon ng Spirit Realm. Sa makatuwid, siya ay alerto noong unang lumitaw ang spatial fluctuations. Kambal Martial Soul. Ningas, Espasyo. Sa sandaling lumitaw ang nakakatakot na itim na bowl ang apoy sa loob ng kanyang mecha, maiisip ang resulta. Malakas man ang depensa niya para harangin ang nakakatakot na suntok na ito, siguradong masusugatan siya. Bukod dito, hindi dapat ito mapanatili ng mecha. Walang alinlangan, ang dating malakas na pagganap ni Tang Wulan ay naging dahilan upang gamitin ng kanyang kalaban ang kanyang nakatagong pumatay. Ang pamamaraang ito ng direktang pagpapadala ng pag-atake sa loob ng mecha ay medyo nakakahiya. Kung alam mo ito ng maaga, pagkatapos ay binubuksan ng mecha ang protection na takip upang ihiwalay ang espasyo sa labas, kaya natural na hindi ka matatakot. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga high-level na dibisyon ng mecha ay hindi mag-aaksaya ng enerhiya sa kanilang mga kalasag na nakabukas sa lahat ng oras maliban kung sila ay talagang nagtatanggol. Likas na ganoon din si Tang Wulan, kaya nang masama ang pakiramdam niya, lumitaw na ang init. Paano gawin? Sa mga tuntunin ng oras, walang posibilidad ng labis na paghatol. Sa sandaling ito, ginawa ni Tang Wulan ang ganap na tamang pagpili. Pangatlo at pang-anim, halos sabay na pinakawalan ang dalawang spirit ring. Sa likod ng kanyang mecha, tahimik na lumitaw ang isang nakasisilaw na kulay rosas na bulaklak. Ang ika-anim na kakayahan ng espiritu, lemunin ang mundo. Kasabay nito, sa ilalim ng kanyang mga paa, isang malaki at komplikadong golden pattern na magic circle ang lumitaw, at ang asul na pilak na emperador na nagmamadaling pasulong ay nabawi sa parehong oras. Ang mech ay tahasang lumapag. Ang turret sa no. 231 mech ay may matagumpay na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang hakbang ay ganap na hindi nakakapinsala laban sa mecha division. Ang apat na magkakapatong na mga karagdagan ng pamatay na demonyong banal na liwanag, kasama ang pagpapadala ng espasyo. Sa pagkakataong ito, ginawa na rin niya ang lahat. Sa tumpak na pagpapadala ng napakalaking enerhiya, ang kanyang mental shock ay napakalaki sa oras na ito, at ang kanyang utak ay nahihilo. Sa orihinal, hindi niya nilayo na gamitin ang espesyal na hakbang na ito ngayon, ngunit ang isa ay dahil ang espesyal na hakbang na ito ay hindi madaling husgahan. Bukod dito, masyadong malaki ang banta ni Tang Wulan sa kanya. Ang pagtatanggol at pag-atake ay mayroon ding mga paraan ng pangmatagalang pag-atake. Ang talas ng Golden Dragon Spear ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Kapag nilapitan na ni Tang Wulan, wala nang oras para gumamit ng ganoong pagsabog. Sa makatuwid, gumawa siya ng isang mapagpasyang hakbang at direktang ginamit ang kanyang sariling panlilinlang. Siya ay talagang kambal na kaluluwa ng militar, ngunit dahil ang pangunahing kaluluwa ng militar ay masyadong malakas, ang special na katangian ng martial soul ay hindi kailanman nakahanap ng angkop na kaluluwa. Mayroon lamang ilang mga pantulong na kakayahan. Pagkatapos ng lahat, kapag naubos ang lakas ng tao, kailangan pa niyang magsanay ng mga pangmatagalang pag-atake. Ngunit sa kamay na nasa harapan niya, hindi niya alam kung ilang kaaway na ang tinulungan niya. Sa pangkalahatan, ang pagpapadala lamang ng maliit na bowl ang apoy sa mecha ng kalaban ay sapat na para sumakit ang ulo ng kalaban. Ngunit sa pagharap sa isang kalaban tulad ni Tang Wulan, direkta niyang pinili ang pinakamalakas na paraan. Gayunpaman, mabilis niyang nakita ang malaking rosas na bulaklak, bagamat isa lamang itong ilusyon at anino, mas malaki ito kaysa sa mecha ni Tang Wulan. Hindi mabilang na mga pulang halo ang natipon mula sa mecha ni Tang Wulan hanggang sa malaking bulaklak, at isang malaking halaga ng pulang ilaw ang bumuhos mula sa ilalim ng mecha, na wala sa Golden Rune Array na sumanib sa lupa. Ano yun? Dahil sa kawalan ng ulirat, hindi na tuloy-tuloy ang pag-atake ng No. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng problema ang mecha ni Tang Wulan. Ang mecha ay nagsimulang matuno ng mabilis. Ayos ang ibabaw, ngunit ang tinunaw na bakal ay umaagos na mula sa mga puwang sa mecha. Ang nakakatakot na init ng Demon Divine Light ay sapat na upang maabot ang libu-libong grado sa isang iglap, at karamihan sa mga metal ay mabilis na matuno sa ganitong temperatura. Halos walang mga pagbubukod. Ang negatibong sulok ay matigas ang ulo na labanan. Nakahinga ng maluwag si No. 231. Oo, si Tang Wulan ay talagang matigas ang ulo na lumalaban. Ang nakakatakot na init ay pumapalibot sa kanyang katawan, at ang lumalamon na mundo ay maaaring mabilis na lunukan ng lahat ng mga elemento ng enerhiya para sa kanyang paggamit, na sumusuporta sa kanyang katawan para sa depensa, at ang epekto ng pagtanggal ng elemento ng asol na pilak at gintong liwanag na hanay ay maaari ring mag-alis ng isang bahagi ng elemento ng apoy. Gayunpaman, ang paputok na kapangyarihan ng Demon Slayer Divine Light ay napakalakas na kahit na sa ilalim ng sabay-sabay na pagkilos ng kanyang dalawang mahusay na kakayahan sa espiritu, hindi nito mahaharangan ang lahat ng pagsabog ng elemento ng apoy. Mula nang magsimula ang kompetisyon, hindi kailanman napahiya si Tang Wulan, ngunit nakakahiya lang. Ang dalawang mahusay na kakayahan ng espiritu ay nabigong ganap na harangan ang pag-atake para sa kanya, ang mecha ay inalis na, at ang distansya mula sa pagbagsak ay maikling panahon lamang.
Gayunpaman, ang napakaikling oras na ito ay sapat na para sa kanya. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalingaw sa himpapawid, na para bang isang dragon ang bababa. Ang gininto ang liwanag ay kumikinang, nagiging malamig na kuryente at bumabagsak mula sa langit. Paano ito posible? Paano niya makokontrol ang pag-atake? Natulala ang No. 231. Ang anino ng Sky Spear ay kumislap ng may labis na nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, na tumusok sa kanyang mecha at tumusok din sa kanyang katawan. Ang lahat ng enerhiyang hatid ng Devouring Heaven and Earth ay ipinasa ni Tang Wulan sa Golden Dragon Spear. Hindi niya lubos na ma-absorb ang explosive power ng Demon Slayer Divine Light, ngunit bahagi lamang ng engravings ang sapat upang mapailaw ang kapangyarihan ng Golden Dragon Spear. Ang hininga ng buhay ay nawawala at nawawala. Ilang segundo bago bumagsak ang mecha ni Tang Wulan, nag-play ang electronic sound. No. 66, manalo. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga kinatatayuan. Kung ang unang kalahati ng laro ay napakatalino, kung gayon, sa kanilang mga mata, ang ikalawang kalahati ay parang isang nobela na may hindi natapos na mga resulta, at sila ay nalilito. Bakit biglang nawala ang tila malakas na pag-atake sa hangin, at pagkatapos ay tumigil ang mecha ni Tang Wulan? Bakit lumitaw ang malaking bulaklak sa likod ni Tang Wulan at ang Golden Rune Formation sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit nagsimulang matuno ang mecha? At bakit direktang pinatay ng Golden Dragon Spear na nahulog mula sa langit ang No. 231, ngunit hindi man lang umiwas ang isang ito. Ang lahat ng ito ay hindi maintindihan, pabayaan ang mga manunood, kahit na ang komentaryo ay medyo nalilito pa rin sa panunood. Gayunpaman, ang mga resulta ay lumabas, at ang utak ng Star Battle Net ay hindi gagawa ng maling paghatol. Ang huling nagwagi sa larong ito ay No. 66. Hindi na makagalaw ang mecha ni Tang Wulan. Sa oras na ito, ang itaas na katawan ng 10 metrong taas na mecha ay natunaw ng higit sa 1/4, at ito ay solid sa lupa tulad ng isang metal na simboryo. Kung ito ay ginagamit bilang isang iskultura, ito ay parang ginagawa nito. Uri ng artistic sense. Sa pagtitiis ng naglalagablab na init sa kanyang katawan, nadiskonekta siya sa Star Battle Net. Paglabas ng Star Daw Cabin, tila may mahinang pakiramdam ng nagniningas na init na pumapalibot sa buong katawan. Maya-maya, bumangon ang takot sa puso ko. Kung hindi niya ito hinarap ng personal ngayon, hindi niya maiisip ang kakaibang paraan ng pakikipaglaban na ito. Sa kabutihang palad, ito ay nasa Star Battle Net, kung makakatagpo ka ng gayong kalaban sa aktwal na labanan, kung gayon ang iyong sariling mga problema ay maaaring maging malaki. Direktang inalis ang mecha. Kahit na sa oras na yun, siya ay dumanas ng maraming pinsala sa 4 na beses na superimpose na pag-atake ng nakamamatay na Divine Light. Maging ang malakas na pangangatawan ng Golden Dragon King ay magtatagal bago makabawi. Hindi ko talaga kaya. Ang pinakakinatatakutan ng mecha ay inaatake mula sa loob palabas. Masyadong nakakatakot. Si Tang Wulan ay lihim na kahanga-hanga, at sa sumunod na laro, hindi siya makaramdam ng pagkabalisa tungkol sa enerhiya, at ang kalasag ay kailangang buksan sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, kung hindi lang bumuti ang kanyang mental power nitong mga nakaraang panahon, lalo na ang kanyang mas mataas na sensitivity sa mga elemento ng kalawakan, mawawala na sana siya sa unang pagkakataon na tumugon siya. Hindi siya mamamatay, ngunit ang mecha ay sasabog sa unang lugar. Kung walang mecha, hati ang kinalabasan. Sa larong ito, hindi pa rin ako naging maingat. Ang ilang mga pag-iisip ay masyadong simple. Naalala ni Tang Wulan ang buong labanan noon, na nagbubuod ng karanasan at mga aral. Ang larong ito ay nagdala sa kanya ng maraming pagbabantay. Ang parehong pagkakamali ay hindi dapat gawin sa pangalawang pagkakataon. Nahihilo pa rin si Gao Zin hanggang sa lumabas siya sa Star Daw Capsule. Bagaman ito ay isang kambal na espiritu, ang pagpapakilos ng gayong malakas na enerhiya ay isang malaking kargada para sa kanya. Ang paggamit ng mental power ay hindi direktang mababawi sa pamamagitan ng pag-alis sa Star Daw Cabin. Ngunit para sa kanya, ang nakaraang proseso ng laro ay mas hindi kapanipaniwala. Paano naging posible? Paano niya ito nagawa? Ang mecha ay hindi sumabog sa unang lugar. Nakapagtataka na. Ito ay dapat na sanhi ng pangitain sa likod at sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi madali para sa kanya na tumugon ng ganito noong una. Paano posible na makontrol ang pagputok ng baril sa hangin para atakehin ang sarili? Talagang hindi siya kumbinsido sa pagkatalo sa pagkakataong ito, huwag mong sabihing hindi maintindihan ang paliwanag, kahit siya mismo ay hindi masyadong naiintindihan kung paano siya natalo. Ang kanyang kambal na martial souls ay ang kontrol ng demon yang at ang special na elemento. Sa isang kahulugan, ang dalawang martial arts ay maaaring ituring na elemental, at ang demonyong yang ay ang elemento ng apoy na martial soul, ngunit hindi katulad ng pangkalahatang elemento ng apoy na martial soul, ang kanyang demonyong yang ay likas na laban sa lahat ng masasamang nilalang. Parehong may mga epekto sa pagpigil, at ang mga epekto nito ay wala na sa ilalim ng sagradong katangian. Ang mga taong nagtataglay ng demon yang martial spirit ay likas na nagseselos at napupuot, at kapag nakaharap na nila ang evil soul master, maaaring hindi na nila makontrol ang kanilang mga emosyon.
Si Gao Xin ay isang kabataang henerasyon ng malalakas na lalaki na nilinang sa templo ng digmaan, naghahanda para sa Diyos ng digmaan. At sa mga preparatory gods of war, medyo mataas ang rangkang. Dahil hindi lang siya kambal na martial soul, ngunit mayroon ding kakaibang talento sa pagkontrol ng mecha. Hindi niya inaasahan na sa ganoong laro ay matatalo siya. Ang mga taktika ngayon ay hindi pa nagagamit dati. Kaya lang, masyadong malakas ang attack at defense capabilities ng kalaban ngayon, kaya magagamit niya ang kill in advance kapag napipilitan siya. Sino ang nakakaalam na ito ay nabigo? Numero 66. Sino kaya yun, paano niya ako nanalo? Isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa kanyang puso. Talagang gusto niyang labanan muli si Tang Wulan, ngunit malinaw naman, walang ganoong pagkakataon sa maikling panahon. Gayunpaman, ang figure at ang shotgun ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang memorya. Pumasok na ako sa quarterfinals, pero medyo nakakakilig ang laban ngayon. Hindi ko akalain na direktang mailipat ng kalaban ang Fire Attribute Spirit Ability sa mecha. Buti na lang, mahirap para sa kanya na gawin ito, kaya nakontrol ko ang sarili ko. Habang nagdedepensa, natalo gamit ang Golden Dragon Spear. Dad, kailangan mong mag-ingat. Okay lang. Pupunta ka sa akin kapag natapos na ang laro. Sa oras na iyon, kailangan mong manatili sa akin ng ilang araw. Okay, for sure. Tapos behave ka. May masarap ka ba ngayon? Sa pakikinig sa boses ni Guyana, naramdaman ni Tang Wulan ang init sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinaba ko na ang komunikasyon. Isinuot ni Tang Wulan ang kanyang military jacket at umalis sa Blood God Camp, at oras na para uminom ng kape sa hapon. Pagdating niya sa coffee shop, nagulat siya nang makitang may mga nakaupo sa lugar na madalas niyang inuupuan. Ang dating Chinya Colonel na nakilala ko noon. Lumapit si Tang Wulan, umupo sa tapat niya, at umorder ng itim na kape. Medyo nag-iisa ang mga mata ni Chenya, hawak ang tasa ng kape sa magkabilang kamay, nakasimangot. Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, hinahanap mo ba ako? Inangat ni Chenya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, hindi. 66, ikaw din yan, di ba? Oo. Tumango si Tang Wulan, lahat ay nasa iisang legion, walang dapat itago. Tumango si Chen Ren at sinabing, hindi ako nakapasok sa top 16 ng mecha battle. Mas magaling ka sa akin. Gayunpaman, kung magkikita tayo sa susunod na laro ng Soul Master, sana makita ko ang tunay mong lakas. Sa larong Soul Master, hindi mo pa ginamit ang mecha combat ability. Itinatago mo ba ang iyong pagkakakilanlan? Bahagyang gumalaw ang isip ni Tang Wulan, sa labanan, gagamitin ko lang ang pinakaangkop na kakayahan. Humigop si Chenya sa natitirang kape sa tasa, tumangaw kay Tang Wulan, tumayo, at naglakad palayo. Kakaibang tao. Parang panalo na panalo. Gusto niya bang makipagkompetensya sa akin? Ang hitsura ni Chenya ay hindi nasira ang magandang kalooban ni Tang Wulan. Inihatid ang kape, at nasa harapan niya ang masaganang bango. Hindi niya napigil ang itaas ang tasa at humigop habang mainit ito, kaya agad na napuno ng aroma ang kanyang mga labi at ngipin. Congratulations! Sa sandaling ito, isang malambot na boses ang umalingaw sa paligid. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, sakto namang nakita niya si Long Yuzo na naglalakad sa tabi niya. Mukhang bumalik na siya sa dati. Siya ay isang sundalo pagkatapos ng lahat, at ang kanyang psikolohikal na kalidad ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi ko alam kung magkano. Salamat. Maupo ka, may maiinom. I'll treat you. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Umupo si Long Yuzo sa tapat ng Tang Wulan, umorder ng isang tasa ng hazelnut-flavored na kape na gusto niya, tumingin kay Tang Wulan, at sinabing, may larawan ka ba sa kanya? Larawan. Napatulala si Tang Wulan. Sa kanyang alaala, ang larawan ay tila hindi lumitaw ng ilang beses. Gayunpaman, naantig siya sa isang iglap. Dahil bigla na lang sumagi sa isip niya na may mga litrato ng kanyang mga magulang at mga larawan ni Nair sa kanyang tahanan na matagal na niyang hindi binibalikan. Mula nang umalis ng bahay, hindi na siya muling nagpa-picture. Bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanais na umuwi. Sa loob ng maraming taon, walang balita mula sa aking ama o ina. Nang hindi tumitingin sa kanilang mga larawan, makakalimutan pa niya ang hitsura ng mga ito. Nagulat si Long Yuzo nang makitang nakaupo sa harap niya, ang binata na napakaaraw pa rin kanina, biglang namula ang kanyang mga mata, at mahinang tumulo ang mga luha. Are you okay? Is something wrong with her? Nag-aalalang tanong niya. Huminga ng malalim si Tang Wulan, huminahon, at umiling, hindi. Kapag inilabas mo ang larawan, naaalala ko ang aking pamilya. Sinabi ni Long Yuzo, hindi ko narinig na binanggit mo ang iyong pamilya, sila. Mapait nang umiti si Tang Wulan, noong bata pa ako, nawala ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Malabo ko lang nahulaan na parang nadala na sila. Nagsumikap ako at gusto kong maging malakas ang paghahanap sa kanila. Nawala ng boses si Long Yuzo, paano ito mangyayari? Anumang mga pahiwatig. Bahagyang namumugto ang mga mata ni Tang Wulan, at marahang ipinilig niya ang kanyang ulo, hindi pa. Ngunit, hahanapin ko ito. Sinabi ni Long Yuzo, kung gayon ikaw at siya, mayroon ka bang larawan?
Napangiti na naman si Tang Wulan, talagang pinigilan mo ako. Pagkatapos mong sabihin iyon, bigla kong napagtanto na wala nga pala tayong litrato. Sobra na talaga ang utang na loob ko sa kanya. Kapag nakita ko siya sa susunod, magpapapicture na lang ako sa kanya at ipapakita ko sa iyo. Bahagyang ngumiti si Long Yuzo, gusto ko lang makita kung sino ang nawala sa akin. Naantig ang puso ni Tang Wulan, ipapakita ko ito sa iyo. Hindi ba siya sumusuko? Okay. Sa kabila ng kahilingan ng waiter para sa papel at panulat, si Tang Wulan ay nagsimulang gumuhit ng mabagal. Hindi siya partikular na mahusay sa pagguhit, ngunit huwag kalimutan na bilang isang makapangyarihang master ng kaluluwa, natutunan din niya ang characterization ng core array. Lalo na sa body control niya, umabot na sa sobrang lakas. Halos hindi niya maipinta ang pinakakahanga-hangang figure sa kanyang isipan. Umupo si Long Yuzo sa tapat, pinapanood si Tang Wulan at same time na binabalangkas ang hitsura ng karibal ng pag-ibig na hindi pa niya nakita, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pait sa kanyang puso. Sa mga araw na ito ay talagang naghihirap siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may gusto siya sa isang lalaki, ngunit ang ibang tao ay mayroon na siyang gusto. Sinabi sa kanya ni nanay na kung gusto mo ang isang tao, kailangan mong ipaglaban ito. Kung may kakayahan ka, ibalik mo siya. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob at muling nagpakita sa harap ni Tang Wulan. Ito ay isang simpleng balangkas lamang ng hitsura ng isang tao. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw ang isang stick figure sa papel sa harap ni Tang Wulan. Ngunit nang matapos ang larawan, natigilan si Tang Wulan. Dahil, hindi si Guyana ang lumabas sa kanyang sinulat. Hindi siya gaanong kagandahan, ngunit siya ay may matangkad na mga mata. Hindi siya napakaganda, ngunit mayroon siyang kakaibang ugali. Ang lumabas sa kanyang isinulat ay ang dalagitang nakasama niya sa paglaki at nagbukas lamang ng sarili sa kanya sa lahat ng oras. Guyu. Ito ay si Guyu. Tulala si Tang Wulan. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit naging Nar si Guyu, pero parang tuluyang nawala si Nar. Malabo lang niyang hulaan na dapat may panloob na koneksyon sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi na mababawi ang alaala ni Guyana, at hindi siya makapagtanong ng anumang sagot. Ang mahal ko ay si Guyu. Lumapit si Long Yuzo sa kanya sa oras na ito, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot nang tingnan niya ang ipinintang larawan na mukhang hindi mas maganda kaysa sa kanyang sarili. Hindi dahil hindi gaanong maganda si Guyu, ngunit dahil ang mga mata ni Tang Wulan ay napakaamo at puno ng emosyon nang tingnan niya ang larawan. Isang malakas na pakiramdam ng pagkawala ang agad na pumuno sa puso ni Long Yuzo, at ang mapait na lasa ay kumalat sa kanyang bibig, hindi na siya makapagsalita pa. Alam din niyang malalim na wala talaga siyang pagkakataon. Ang babae sa painting na ito ay masyadong malalim at napakalalim sa kanyang puso, at imposibleng baguhin ito ng iba. Hindi man lang alam ni Tang Wulan kung kailan umalis si Long Yuzo, ang kanyang mga mata ay palaging nasa mukha ni Guyu sa painting. Guyu, tila hindi na niya muling nakita ang kanyang pamilyar na mukha. Kasabay nito, sa kanyang isipan, ang mukha ni Guyana ay unti-unting pumapatong sa Guyu sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay tila medyo malabo. Hindi man niya alam kung sino ang iniibig niya, pero totoo rin ang pag-ibig na ito. Napakalalim. Malamig na ang kape. Ito ang unang pagkakataon na sinayang ni Tang Wulan ang kanyang paboritong mabangong kape. Maingat na itupi ang painting at ilagay ito sa bulsa ng iyong malapit na damit bago bumangon at umalis. Miss na naman siya. Sa pagtatapos ng unang round ng Starfights Federation Challenge Finals, nagpa siya ang nangungunang 8 manlalaro. Pinapalakas din ito ang kapaligiran ng kompetisyon. Walang duda na si Tang Wulan ay ganap na nakasisilaw sa kompetisyon, ngunit hindi siya ang tanging nakakasilaw na tao. Sa susunod na laro, mas malakas lang ang makakaharap niyang kalaban. At may mga bagay na hindi nakadepende sa kagustuhan ng tao, gaya ng swerte. Nang muling tumayo si Tang Wulan sa entablado sa huling yugto ng Star Battle. Net Federation Challenge at nakita ang mga kalaban na lumalabas sa kanyang harapan, hindi niya napigil ang hindi makapagsalita sandali. Bagaman tinakpan ng battle. Net ang hitsura ng magkabilang panig, kahit na walang nakakagulat sa kabilang panig, nakilala pa rin niya ito sa isang sulyap. Katulad ni Yuanan Yahui na hindi siya aaminin ng mali. Ang 8 ay pumasok sa 4, si Tang Wulan ay nakaharap kay Yuanan Yahui. Sa mga Shrek 7 Devils, si Xinglan ay inalis ng Gale Sword Demon si Ma Jinchi sa nakaraang laro. Silang dalawa na lang ang natitira, at sa 8-4 game na ito, isa sa kanila ang nakatakdang maalis. Kaya naman, nang makita ng mga kasosyo na ang kanilang mga kalaban ay isa't isa sa larong ito, hindi nila maiwasang mapatitig ng husto sa harap ng screen. Ang swerteng ito, napakasama ba? Tumingin si Yuan Yahui kay Tang Wulan sa tapat, ang lahat ay naghiwalay ng ilang sandali, ngunit muli silang nagkita sa larangan ng digmaan. Wala pang kalahating taon, mukhang malaki na ang pinagbago niya. Bagamat malabong magkaroon ng anumang karagdagang pag-unlad sa kanyang katawan, tinitingnan si Tang Wulan daan-daang metro ang layo, mayroon siyang uri ng mukha sa Dragon King sa Star Luo Empire. Ang pakiramdam ni Long Yu, ang pakiramdam na ito ay tinatawag na, hindi magagapi. Naging napakalakas na ba ng hininga niya? Ano ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang buwan?
Ang kanyang sariling cultivation base ay malinaw na nasa level 70, at maaari siyang makapasok sa Soul Sage level anumang oras. Ngunit kapag nakaharap siya, na siya ring Soul Emperor, bakit siya makakaramdam ng matinding pang-aapi? Oo, tiyak na nakapasok siya sa kaharian ng Soul Emperor. Sa pagtingin kay Yuan Enyahui, si Tang Wulan ay nakaramdam din ng pagkagulat. Pagkatapos ng mga buwang pagkawala, ang orihinal na parang bundok na aura ni Yuan Enyahui ay naging mas ethereal. Nakatayo doon, kung wala, tila ang buong tao ay blended sa nakapalibot na espasyo. Ngunit sa kanyang katawan, natural na mayroong isang kahangahangang alon ng mga pag-iisip, ito ay isang pakiramdam na tila magagawang masira sa kawalan anumang oras. Iba siya. Biglang nagbigay ng sariling paghuhusga si Tang Wulan sa kanyang puso. Kung magpapalit ito ng lugar, si Yuan Enyahui sa ganitong estado, hindi papayag si Tang Wulan na labanan siya, dahil natatakot siyang hindi niya ito mahawakan. Ang gayong Yuan Enyahui ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya ito matatalo nang hindi lalabas ang lahat. Sa kabutihang palad, narito ang Star Battle. Net, magagamit ng lahat ang kanilang mga kakayahan ng walang pag-aalinlangan, at lumaban ng walang pag-aalinlangan. Nagkataon na makita kung paano umunlad ang mga kasosyo pagkatapos sumali sa hukbo. Hindi lang si Tang Wulan ang nasa ilalim ng pressure sa kanyang mga balikat, kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng Shrek 7 Devils. Binabalikat nila ang mabigat na responsibilidad ng pagpapasigla sa Shrek Academy. Ang malaking pressure na ito ay nagdiin sa kanila upang gumawa ng mabilis na pag-unlad, at sumulong ng mabilis, na ginawa silang mas malakas. Ang bawat isa sa kanila ay sobrang talino, at bawat isa ay may sariling landas. Si Tang Wulan ay gumawa ng malalaking hakbang sa pag-unlad, pati na rin ang kanyang mga kasosyo. Isang alon ng pagmamataas ang kumalat mula sa dibdib ni Tang Wulan. Yuanan, hayaan mo akong makita kung anong uri ng kakayahan ang mayroon ka. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa anunsyo ng referee, nagsimula na ang pinakaabangang larong ito. Walang pag-aalinlangan na naglunsad ng singil si Yuan Enyahui, na iba sa kanyang pagiging mahinahon kapag kaharap ang ibang mga kalaban. Dahil masyado niyang kilala si Tang Wulan, kung pipigilan ni Tang Wulan ang kanyang aura sa sandaling siya ay bumangon, maaaring wala na siyang pagkakataong lumaban. Ang kasalukuyang aura ni Tang Wulan ay lumakas at lumakas, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataon. Unti-unting namamagarin ang katawan ni Yuan Enyahui. Ang kapangyarihan ng Titan, King Kong Titan, Troll Titan, ang tatlong pinalaki na kakayahan ng espiritu ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maging lubhang marilag. Sa 6 na metrong matipunong figure at mambak na kalamnan, kung hindi niya alam ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan, kahit si Tang Wulan ay tiyak na hindi makakakita ng anumang panlasa ng babae mula sa kanya. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay agad na lumiit, ngunit si Tang Wulan ay hindi gumagalaw sa pagkakataong ito, ngunit ang Battle Armor ay lumitaw at mabilis na tinakpan ang kanyang buong katawan, ang Dragon Moon Battle Armor. Tinakpan din ng Battle Armor ni Yuan Enyahui ang kanyang Mar-Ingle na katawan. Kung sabihin, ang kanyang sandata sa labanan ay talagang pinakamahina sa mga kakaiba. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng kanyang kambal na espiritu. Imposibleng mag-imbak ng dalawang Battle Armor sa katawan ng tao ng sabay, kaya sa proseso ng paggawa ng Battle Armor, kailangang timbangin ni Yuan Enyahui ang mga epekto ng dalawang espiritu sa ilalim ng pagtaas ng Battle Armor. Matapos itong isaalang-alang, ang epekto ay natural na pumili ng isang konserbatibong plano. Pangunahin upang madagdagan ang kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Sa bawat pagtapak ni Yuan Enyahui sa lupa, ang lupa ay manganginig ng marahas, na nag-iiwan ng malalalim na bakas sa entablado ng kompetisyon. Ang kanyang hininga ay nadagdagan din ng baliw, nang siya ay lalapit na kay Tang Wulan. Nang nasa harap na niya siya, sumigaw siya ng marahas at sinampal ng suntok si Tang Wulan. Sa sandaling ito, tulad ng isang bulalakaw na sumusugod sa buwan, ang malaking kamao ay dumating sa harap ni Tang Wulan sa isang iglap. Hindi kumikibo si Tang Wulan hanggang sa mga sandaling ito, ang kanyang kanang kamay ay biglang umangat, naikuyom ang isang kamao, at binati ang kamao ni Yuan Enyahui. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Yuanan. Alam ng halos lahat ng audience na ang Dragon King ay mahusay sa kapangyarihan, at natalo niya ang hindi mabilang na malalakas na kalaban sa bisa ng kanyang superpower. At si Yuan Enyahui ay walang alinlangan na mahusay sa kapangyarihan. Sino ang mas makapangyarihan sa kanilang kapangyarihan? Nagdampi ang mga kamao, tahimik. Ang tila nakakatakot na suntok ni Yuan Enyahui ay biglang naging ilusyon sa sandaling hinawakan niya ang kamao ni Tang Wulan, kahit si Tang Wulan mismo ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganoong pagbabago. Ang kamao, na tila isang meteor na nagmamadali papunta sa buwan, ay biglang binalot ang kanyang kamao na parang whirlpool, hiniram ang sariling malakas na lakas ni Tang Wulan, at nagdulot ng malaking atraksyon. Hinayla ang kanyang katawan pasulong. Ito ay katumbas ng Yuan Enyahui at Tang Wulan na hinihila ang katawan ni Tang Wulan pasulong. Ito ay mabuti. Sumigaw si Tang Wulan sa kanyang puso, ang kanyang katawan ay bumagsak ng hindi mapigilan, at ang dumadagandong na tuhod ni Yuan Enyahui ang sumalubong sa kanya. Alam mo, napakaganda ng katawan ni Yuan Enyahui pagkatapos mag-transform at magdagdag ng Battle Armor,
makapal at solid ang battle armor sa kanyang tuhod, at may mga matitigas na mabatong umbok. Sa pagkakataong ito, kahit ang pagbomba ng mecha ay sapat na para gawing scrap ang mecha. Tila hindi maiiwasan si Tang Wulan. Sa paghakbang gamit ang kanyang kaliwang paa, hindi umiwas si Tang Wulan, o itinaas man lang ang kanyang kabilang kamay upang ipagtanggol, sa halip ay ginamit ang kanyang dibdib upang salubungin ang tuhod ni Yuan Yanhui. Boom! Sa wakas ay sumabog ang marahas na dagandong, at ang mga manunood ay nagpipigil na ng hininga sa oras na ito. Posible kaya na ang isang napakalakas na Golden Dragon King ay malapit ng matalo sa laro sa isang mukha. Gayunpaman, bilang resulta ng banggaan, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang katawan ni Tang Wulan ay dumulas pa atras, at ang katawan ni Yuan Yanhui ay napaatras ilang hakbang pagkatapos ng banggaan. Matapos mag-slide pabalik si Tang Wulan ng humigit kumulang 20 metro, tumayo siya ng matatag, kumislap ang ginintoang liwanag sa kanyang armor sa labanan, marahan niyang tinapik ang kanyang dibdib, at ngumiti kay Yuan Yanhui sa hindi kalayuan. Hindi masama, sapat na malakas. Ito. Isang two-character battle armor master ang nagpakawalan ng tuhod, at iyon lang. Hinarang lang. Oo, yun lang. Natigilan din si Yuan Yanhui. Siyempre, alam niya na napakalakas ng depensa ni Tang Wulan. Ang lahat ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon, at walang mas nakakakilala kay Tang Wulan kaysa sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang depensa ni Tang Wulan. Sa ganoong lawak. Ang hindi niya alam ay sa pagbuo ng core ng dragon, ang buto ng katawan ng Shanlong King ni Tang Wulan at ang core ng dragon ay pinagsama sa isa't isa, at ganap silang pinagsama sa kanyang katawan. Sa mga tuntunin ng defensive power, ang pinakamalakas na lugar sa katawan ni Tang Wulan ay ang torso. Huminga ng malalim si Yuan Yanhui at inayos ang kanyang kaisipan. Alam niya na ang laro ngayon ay magiging napakahirap pagkatapos makita ang insidente ni Tang Wulan, ngunit ang pag-unlad ni Tang Wulan ay tila mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Pagkatapos ng banggaan na ito, halatang umasa siya sa Yanwu Shenquan para maneg, ngunit naramdaman niya na ang kaguluhan sa bulwagan ay tila mas hindi magagapi. Sa sandaling ito, gumalaw si Tang Wulan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang nasa lupa, at ang tao ay bumaril na may isang mabangis na dragon na umuungal sa kanyang katawan, at siya ay dumating sa harap ni Yuan Yanhui sa isang iglap na may isang suntok. Nang sabog niya ang suntok na ito, naramdaman ni Yuan Yanhui na ang lakas ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon sa hangin, pinipiga ang kanyang katawan. At ang gintong kamao sa kanyang harapan ay patuloy na nag-zoom in, na para bang isang higanteng dragon ang sumugod sa kanya. Huminga ng malalim, nanginginig ang kanyang gulugod, bahagyang lumiit ang kanyang katawan, at kasabay nito, tinapik niya ang kanyang mga kamay at pinaghahampas ang kamao ni Tang Wulan. Sa sandaling magkadikit ang magkabilang panig, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang mala-vortex na absorption. Gaano kalakas ang kanyang sariling kapangyarihan at kung gaano kabanggas ang kanyang pag-atake, ngunit kapag nakaharap ang mala-whirlpool na kapangyarihan ni Yuan Yanhui, pakiramdam niya ay parang putik na toro na pumapasok sa dagat. Ang kanyang sariling kapangyarihan ay kinaladkad niya upang mahulog sa ibang lugar, at ang kanyang sariling kapangyarihan ay naging bahagi rin ng puwersa ng paghila. Masyadong hindi komportable ang pakiramdam na ito, para bang hinihila niya ang sarili, wala sa kontrol ang kanyang katawan. Bukod dito, mas malakas ang lakas, tila mas malakas ang hindi komportableng pakiramdam na ito. Ngumuso si Yuan Yanhui. Bagamat hiniram niya ang kapangyarihan ni Tang Wulan, ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay masyadong malakas at nagtataglay ng labis na nakakatakot na kapangyarihang sumasabog, kaya hindi rin siya komportable. Sa malakas na pangangatawan ng Troll Titan, nakontrol niya ang sarili at naapakan ang tuhod ni Tang Wulan habang hinihila si Tang Wulan lampas sa kanya. Kaagad pagkatapos ng banggaan, naalala niya ang torso bone ni Tang Wulan, kaya hindi ko na kailangang atakihin ang katawan mo. Ang mga kasukasuan ay ang pinakamahina na bahagi ng isang tao, kahit na para sa mga pisikal na katangian ni Tang Wulan, ito ay pareho. Baluktot ang guya pa atras habang itinataas ang mga hita upang maiwasan ang pag-atake ni Yuan Yanhui. Kasabay nito, ang kabilang binti ay yumuko at ang katawan ay nakaupo. Sa sarili niyang malakas na lakas, gustong hilahin ni Tang Wulan ang kanyang katawan pabalik. Bagamat ang Yanwu Shenquan ay walang katapusan sa misteryo, makokontrol lamang ni Yuan Yanhui si Tang Wulan sa isang sandali, at imposible itong ganap na makontrol. Mabilis na binitawan ni Yuan Yanhui ang braso ni Tang Wulan na hinihila, at kasabay nito, ang kanyang katawan ay kumislap, at pumunta siya sa gilid at nagpasabog ng suntok. Upang makontrol ang kanyang katawan at makaiwas sa kanyang mga pag-atake, ang posture ni Tang Wulan sa oras na ito ay medyo kakaiba. Si Yuan Yanhui ay ganap na nagkusa, at kung ano ang inatake niya sa suntok na ito ay eksakto ang kanyang sentro ng grabidad. Ang malakas na kontrol at lakas ng katawan ni Tang Wulan ay sumabog na may sobrang lakas sa oras na ito. Ang lakas ng hinlalaki ng kanyang kanang paa, na umaasa lamang sa pagpindot ng isang daliri sa lupa, ay naging sanhi ng paggulong ng kanyang katawan, na parang spin na parang pangitaas. Nagliwanag ang mga mata ni Yuan Yanhui, at ang pang-anim na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag ng walang pag-aalinlangan.
Masyado niyang kilala si Tang Wulan, alam pa niya na ang dahilan kung bakit kaya niyang kontrolin ang sitwasyon ay dahil gusto ni Tang Wulan na subukan ang kanyang kakayahan, kaya palagi siyang nakareserba. Ngunit ito ang larangan ng digmaan, at anumang pagkakataon ay dapat gamitin. Sa Devil Island, marami silang natutunan, sobra. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na piliing mag-breakout sa oras na ito. Naniniwala siya na sa buong laro, walang mas magandang pagkakataon kaysa ngayon. Ang hawak ni Titan. Naramdaman lang ni Tang Wulan na may isang malakas na puwersa ang dumating, at hindi siya makawala sa kanyang lakas. Pinisil ng nakakatakot na puwersa ang kanyang katawan, bigla siyang hinayla papunta kay Yuan Yahui. Ang pagtama ng tuhod ay direktang tumama sa kanyang ibabang tiyan, at ang pakiramdam ay para siyang natama ng isang tren na ginagabayan ng kaluluwa. Sabay suntok ng magkabilang kamao sa likod niya. Ibagsak siya sa lupa. Ang dalawang mabibigat na suntok na ito ay biglang dumating, sa lakas ng pagtatanggol ni Tang Wulan, hindi niya mapigil ang mapaungol. Pagkatapos ng lahat, si Yuan Yahui ang namumukod tanging isa sa mga Spirit Masters ng Assault System. Ngunit sa parehong oras, nagkaroon ng micro-control si Tang Wulan sa kanyang katawan sa isang iglap. Nang tumama ang mga tuhod ni Yuan Yahui sa kanyang ibabang tiyan, ang katawan ng Shanlong King ay nag-activate ng gravity control. Sa oras na iyon, ang katawan ni Tang Wulan ay kasing bigat ng bundok, at ang kanyang katawan ay agad na lumubog, pinipigilan si Yuan Yahui na ibigay ang kanyang buong lakas. At nang bumagsak ang dalawang kamao mula sa likod, ang gravity ay nabaligtad, ang katawan ni Tang Wulan ay naging mas magaan, ang kamao ni Yuan Yahui ay naging mas magaan din, na natunaw ang bahagi ng kapangyarihan ng pag-atake. Ang counter-control ng gravity ay nagpapahintulot din sa kanya na mapaglabanan ang epekto na nabawasan ng malaki kapag siya ay bumagsak sa lupa, hindi bababa sa hindi nawawala ang kontrol sa kanyang katawan. Kasabay nito, ginamit ang Golden Dragon Roar ni Tang Wulan. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay sinamahan ng hitsura ng isang malaking ulo ng dragon, at ang makapangyarihang field control ang soul na kakayahan ay gumaganap ng isang mahusay na papel sa oras na ito. Sa ganoong kalayuan, naharap si Yuan Yahui sa sonic shock ng dagandong ng gintong dragon, at pagkatapos ng pisikal na pagkain, medyo lumuwag din ang pagkakahawak ng Titan. Sa pagkakataong ito, pilit na tiniis ni Tang Wulan ang umaagos na dugo, sinampal ng dalawang kamay ang lupa, at yumanig ang gintong dragon sa lupa. Sino ang nagsabi na ang Golden Dragon ay maaari lamang gamitin ang kanyang mga paa upang yumanig ang lupa? Isang malakas na shockwave ang kasama ng 8 gintong dragon. Nagulat ang katawan ni Yuan Yahui at ang pagkakahawak ng kanyang Titan. Ngunit sa sandaling ito, hindi ito nakita ni Tang Wulan, ang bibig ni Yuan Yahui ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Biglang nawala ang kanyang katawan, nang walang babala. Isang flash ng itim na liwanag na gate ang lumitaw sa hangin. 8 gininto ang dragon ang tumama at damapo sa bakanteng espasyo, ngunit nawala din ang Titan's grip. Ngunit nang tumalikod si Tang Wulan at tumalbog, isang madilim na lilang liwanag ang tumalsik mula sa maliwanag na gate. Sa isang iglap, nakaramdam lang ng kalungkutan at lamig si Tang Wulan sa kanyang espiritual na mundo. Para bang ang kaluluwa ay malapit ng magyelo. Iyon ay isang malaking eye pupil, na lumilitaw sa purple light gate. Ang katawan ni Tang Wulan ay hindi makagalaw sa isang iglap, at maging ang gintong dragon ay nawala. Natakpan siya ng dark purple. Sa sandaling ito, isang kamao ang lumabas mula sa magaan na gate at marahas siyang tinamaan. Sa sandaling lumitaw ang suntok na ito, lumitaw ang mga bilog ng dark purple na ilaw sa buong platform ng kompetisyon, at pagkatapos ay nagtipon sa suntok na ito na parang whirlpool. At ang kamao na iyon ay mukhang kakaiba, na may 4 na daliri lamang, lahat ay may matatalas na kuko, at may mas pino at siksik na talas-talas na kaliskis dito. Hindi masyadong malakas ang braso, masasabi pang ang balingkinitan, ngunit kapag pumutok ang suntok na ito, lumalamlam ang buong competition table. Isang malakas na pakiramdam ng inis ang lumitaw kay Tang Wulan kasabay ng pagyayelo ng kanyang espiritu. Sa sandaling iyon, pansamantalang nawalan siya ng kakayahang mag-isip. Sa mga kritikal na sandali, ang katawan ay gumagawa ng tugon sa stress. Isang malaking bulaklak ang tahimik na lumitaw sa likuran niya, at may isang taong nakatayo sa gitna ng malalaking bulaklak. Sa isang mahinang pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang mga bilog ng halo sa katawan ni Tang Wulan. Lemuni ng lupa. Passive na paggamit. Ito si Chi Luo Tulip Soul na inspirasyon ng kanyang krisis sa buhay at kamatayan at kusang lumitaw, at kasabay nito, isang mahinang halimuyak ang lumabas mula rito, na naging dahilan upang huminto sandali ang pambobomba na kamao. Kasabay nito, ang Dragon Core at Soul Core sa katawan ni Tang Wulan ay marahas na pumipintig. Lumutang ang mga daluyan ng dugo. Ngunit binomba pa rin siya ng kamao. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang katawan ni Tang Wulan ay hindi natangay, ngunit nang siya ay tamaan ng isang kamao, ang kanyang katawan ay tila na stuck sa hangin, at pagkatapos ay ang purple na parang whirlpool na liwanag ay nasa kanya. Sumabog ang katawan. Malinaw na makikita na mula sa kanyang dibdib, nagsimulang pumutok ang Dragon Moon Battle Armor, at ang bitek na ito ay kumalat patungo sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Parang anumang oras ay masisira ang katawan niya. Ang marahas na sakit ay kumalat sa buong katawan kasabay ng lamig, ngunit ginawa rin itong matino si Tang Wulan mula sa lamig ng espiritu.
Kinagat ang dulo ng kanyang dila, ang kanyang mga mata ay agad na naging vertical pupils. Bagamat malakas ang sakit na kumalat sa buong katawan, kung tutusin, ang ilan sa mga madilim na elemento ay hiniram mula sa devouring heaven and earth at sumanib sa kanyang Russian body. Ito ay sa tulong ng bahaging ito ng madilim na elemento. Biglang nanginig ang katawan ni Tang Wulan. Ang gintong ikalimang singsing na espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Boom! Isang marahas na shockwave ang lumitaw kaagad, at ang basag na Dragon Moon Battle Armor sa katawan ni Tang Wulan ay talagang nabasag sa isang iglap, naging hindi mabilang na mga daloy ng liwanag, at naging isang bagyo ng pagkawasak. Agad nitong nilunok ang mga kamaong bumumbamba sa kanya, at agad itong winasak. Napunit ang magaan na pinto. Ang paglitaw ng gintong bagyo na ito ay napakabigla na ang buong espasyo ay tila napunit. Marahas na yumanig ang plataporma ng kompetisyon, at nakita ito ng lahat ng manunood na parang gumuho ang espasyo. Walang alinlangan na ang suntok na ito ay napakalapit sa ganap na pagsabog ng 3-character Battle Armor Master. Ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang dalisay na pangitaas na katawan, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, at kahit na ang mga manunood ay malinaw na naririnig ang marahas na pagkatalo ng core ng dragon. Sa sandaling ito, ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo na lumabas mula sa kanya ay nagulat sa lahat. Natapos na. Oo, hindi na muling nagpakita si Yuan Yahui, at nawala sa pagkawala ng liwanag na gate na iyon. Ngunit ang sitwasyon ni Tang Wulan ay tiyak na hindi rin maganda. Tila maraming basag na linya sa kaliskis na tumatakip sa kanyang buong katawan, at ang mga linyang ito ay kumakalat na sa kanyang buong katawan. Nang matapos ang Big Bang, hindi nagtagal ay napuno ng dugo ang kanyang katawan. Sarili niyang dugo yan. Hinihingal siya at hinihingal, at saglit, halos mawalan na siya ng oras. Yuanan, anong Yuanan Yahui? Sa mga mata ni Tang Wulan sa oras na ito, bilang karagdagan sa pagkabigla, mayroong higit na pananabik. Hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang Yuanan Yahui ay lumago ng ganoon kalaki. Nagawa niyang sumabog ang ganoong nakakatakot na pag-atake habang gusto niya itong pagmasdan. Sa pamamagitan ng 2-character battle armor ni Tang Wulan at ang all-round increase ng Golden Dragon King, halos imposible itong pigilan. Sa huli, sa kapinsalaan ng battle armor at lahat ng kanyang sariling espiritu at kapangyarihan sa linya ng dugo, maaari niyang ilunsad ang Golden Dragon Blast upang baligtarin ang pagkatalo at manalo. At ang kakaibang suntok na ngayon lang ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanyang isipan. Mula nang sumali sa kompetisyong ito, napahiya siya sa unang pagkakataon. Bagamat naiintindihan ni Ye Xinglan ang Sword Soul, kahit sa antas na ito, ang kanyang lakas ay tiyak na nalampasan ni Yuan Yahui. Bukod dito, ngayon lang nalaman ni Tang Wulan sa unang pagkakataon na ang pangunahing espiritu ni Yuan Yahui ay hindi ang Titan Great Ape, kundi isang Fallen Angel. Bagamat ang ganitong kaunos-lunos na sitwasyon ay higit pa dahil siya mismo ay masyadong konserbatibo, hindi ito kumpirmasyon na naabot ni Yuan Yahui ang isang napakalakas na antas sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan. Sa napakalakas na kasosyo, paanong hindi masasabik si Tang Wulan? Ha! Bam-antong hininga si Le Zhenggayo. Sa pagtingin kay Tang Wulan na nahihiya sa screen, dahan-dahan siyang tumayo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging lubhang matigas sa kanyang mga mata. Xiaoyan, plano kong simulan ang ikalawang yugto ng seremonya ng sagradong binyag. Nakatingin din si Ye Xinglan sa screen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding fighting spirit at excitement. Sa paligid ng kanyang katawan, ang maliliit na bitik ay tila naputol ng hindi nakikitang lakas ng espada. Sinampal ng malakas ni Xi ang pinto ni Yuan Yahui, ngunit walang gumagalaw sa loob. Dahil sa kanyang namumukod tanging pagganap sa kompetisyon, ginawaran si Yuan Yahui ng isang eksklusibong Stardow cabin, kaya lumahok siya sa kompetisyon sa kanyang silid. Ngunit dahil hindi siya makapagsuot ng damit sa Stardow cabin, tumanggi siyang hintayin si Xi sa silid. Pero ngayon lang din nakita ni Xi ang resulta ng laro. Siya ang taong pinakakilala ang kakayahan ni Yuan Yahui, kaya puno siya ng pag-aalala. Oo naman, walang ingay sa kwarto sa oras na ito. Dapat may nangyaring aksidente. Ang liwanag ay kumislap, ang magaan na dragon dagger ni Xi ay kumikislap kaagad, pinutol ang lock ng pinto, tinulak ang pinto at pumasok, at ang hangin ay sumugod sa silid na parang hangin. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay naayos sa lugar na parang isang kahoy na tulos. Dahil nakita niyang kabukas lang ng Stardow cabin, at si Yuan Yahui sa loob, gumagapang palabas ng Stardow cabin ng walang 1 pulgada. Nagkatinginan, si Yuan Yahui ay napahiya at nagalit, patay ka na. Bago bumagsak ang mga salita, nawalan siya ng malay sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumingalinga si Xi at mabilis na niyakap ang kanyang katawan, ngunit saglit, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na enchantment, ngunit isang kalungkutan ang tumama sa kanyang puso. Ito, hindi ko sinasadya. Final 4. Ang Golden Dragon King ay pumasok sa semifinal sa sobrang nakakahiyang paraan. Anong uri ng kapangyarihan ang huling pagsabog ng manlalaro ng Golden Dragon King? Ito ba ang kakayahan na nakakabit sa kanyang sariling sandata sa labanan? Bagamat ang Golden Dragon King ay pumasok sa semifinals,
ang posibilidad na manalo ng titulo ay nahulog sa halip. Nabawasan sa isang talo hanggang 3. Ang Golden Dragon King ay walang mga kahinaan, at ang Hari ng Lakas ay mali. Anong uri ng kakayahan ang pinalabas ng Hari ng Kapangyarihan sa huling sandali? Posible bang maging isang masamang espiritong Panginoon? Iba't ibang balita ang lumabas sa all-round na paraan pagkatapos ng laro. Sa loob ng ilang sandali, parehong sina Tang Wulan at Yuanan Yahui ang naging focus ng atensyon. Si Tang Wulan din ang nag-iisa sa 7 Shrek Monsters na nakapasok sa top 4. Ang nangungunang 4 na rango ay lumitaw, at ang panghuling matchup chart ay inilinya din ng opisyal na una. Ang kalaban ni Tang Wulan sa semifinals. Si Sima Jinchi ang tumalo kay Ye Xinglan. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang pag-iral na malalim na nakakaintindi sa kaluluwa ng espada. Lumikha ng iyong sariling diskarte sa boxing. Matapos maingat na pag-isipan ang buong proseso ng pakikipaglaban kay Yuanan Yahui, naunawaan na ni Tang Wulan na si Yuanan Yahui ay lumikha ng sarili niyang hanay ng mga diskarte sa boxing, at malalim na naunawaan ang misteryo ng boxing. Ang perpektong kombinasyon ng kanyang dalawang martial arts spirit at boxing technique ay nagawang gumawa ng napakalaking hakbang sa sarili niyang lakas. Ito ang landas na pagmamayari ng Panginoon ng kaluluwa. Walang alinlangan na si Yuanan ay gumawa ng mas mahusay kaysa sa kanyang sarili sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang itinuro ni Chen Fu ay itinuro sa kanya ni Old Tang, bagaman ito ay napakalakas, hindi ito maihahambing sa sariling Yanwu Shenquan ni Yuanan Yahui. Ngunit hindi pa rin ito pagmamayari mismo ni Tang Wulan, at hindi ito masyadong nakatulong para sa kanyang sariling sublimation. Ang pagtaas ng lakas ni Tang Wulan ay higit pa dahil sa interaksyon ng isa't isa sa pagitan ng core ng dragon at ng core ng kaluluwa pagkatapos ng pagbuo, kasabay ng pagsasanib ng natural na binhi at ng katawan na dulot ng anak ng kalikasan, na ginagawa siyang mas matalino kaysa sa kanyang mga kasosyo. Ngunit sa mga tuntunin ng pag-unawa sa kakayahan, siya ay nahuhuli sa halip. Hindi bababa sa bagay na ito, si Ye Xinglan, na sa simula ay nakabisado ang Soul of Sword, at si Yuanan Yahui, na lumikha ng Yun Vortex Divine Fist, ay nasa itaas niya. Nahanap nilang lahat ang tamang landas para sa kanilang sarili. Ito ang kanilang panghabang buhay na hangarin. Kaya, ano ang tungkol sa kanilang sarili? Posible bang ang sariling kinabukasan ay nasa ilalim lamang ng anino ng Golden Dragon King, at maaari lamang na patuloy na tanggapin ang kakayahan ng Golden Dragon King na magsilyuk upang unti-unting mapabuti ang sarili? Ngunit kung ito man ay ang mga kasanayang itinuro ni Old Tang o ang mga kakayahan na ipinagkaloob ng asensya ng Golden Dragon King, ang mga ito ay talagang hindi sa akin. Ito ang kaisipang umalingaw sa isip ni Tang Wulan. Oo, dapat mong mahanap ang iyong sariling paraan. Panimulang punto, mas mataas ako kaysa sa aking mga kasosyo, ngunit kapag ginagawa mo ito, mas mahirap para sa iyo na makahanap ng iyong sariling paraan. Bago makipaglaban kay Yuanan Yahui, si Tang Wulan ay walang ideyang ito. Ang kanyang talento ay napakalakas na ang kanyang makapangyarihang talento ay humantong sa kanyang pag-asa sa kanyang sariling talento. This is not wrong, at least for now, invincible pa rin siya at the same level. Ngunit ano ang tungkol sa hinaharap? Kung ang hahanapin mo sa hinaharap ay umunlad patungo sa tugatog ng mundong ito, dapat mong hanapin ang iyong sariling paraan. Kung wala ang kanyang sariling landas, kung gayon hinding-hindi posible na maabot ang tunay na rurok. Saan ang daan ko? Tahimik na nag-isip si Tang Wulan, tulad nito, nakaupo siya magdamag, ngunit wala pa ring ideya. Alam niya na ito ay hindi na isang paraan na mahahanap niya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng mabuti, ngunit isang tiyak na halaga ng swerte at isang tiyak na pagkakataon. Mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip. Lubos niyang naiintindihan na ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang pagsamahin ang mga kakayahan na mayroon na siya. Gamit ang Blood Soul Fusion skill, nakatayo pa rin siya sa tuktok ng antas na ito. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng kakayahan, magkakaroon siya ng mas matibay na pundasyon. Matapos malaman ang direksyon ng kanyang susunod na pagsasanay, hindi na siya nahirapan at mabilis na pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Makalipas ang halos 10 oras, mayroon pa rin siyang 8 pagsulong at 4 na labanan ng Mecha Warfare, na walang alinlangan na mas mahirap para sa kanya kumpara sa Soul Master Warfare. Ano ang pakiramdam mo? Napatingin si Zhu sa kanyang anak sa tabi niya. Sumimangot si Zhu Jio, kung tama ang hula ko, dapat magkakilala si Wulan. Nanood din ako ng laro bago siya. Ibang-iba ito sa laro ngayon, at hindi niya naglaro ang sarili niyang kalamangan. Oo. Tumango si Zhu ngunit, ano sa palagay mo ang kanyang huling pagsabog? Mata Ray na sinabi ni Zhu Jio, tiyak na hindi yun ang kakayahan na kalakip sa battle armor. Walang sino man ang maglalagay ng self-destructive na kakayahan sa kanilang battle armor. Kahit nagawin nila iyon, ang kapangyarihan ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Ang kapangyarihan ng suntok na iyon ay pinamagatang Daoluo. Ang Level 3 Character Battle Armor Master ay may kapangyarihang mag-strike gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi ito madaling makita sa kanyang sarili. Pagkasabi nito, medyo kakaiba ang ekspresyon niya at huminto siya, at sinabing, bagaman ayaw kong aminin, lalo kong nararamdaman na mas malapit sa akin ang lakas niya. Sinulyapan siya ni Zhu hindi gaanong kumpiyansa.
Ngumiti si Zujio at sinabing, hindi iyon ang kaso. Ang agwat ng lakas ay nariyan kung tutusin. Ang pagkatalo sa kanya noong araw na iyon ay talagang minamaliit siya. Hindi man lang ako nagpakita ng 30% ng aking lakas. Kung tutusin, ako si Zujio. Teka, pagkatapos ng kompetisyong ito, tiyak na mababawi ko ang aking titulo. Zuor daw, magandang bagay ang magkaroon ng kumpiyansa, ngunit huwag mong maliitin ang iyong kalaban. Kahit na maaari mo itong bawiin sa pagkakataong ito, maaari mo bang hawakan ito sa hinaharap? Sa wakas ay natahimik si Zujio. Ang bilis ng pag-akyat ni Tang Wulan ay masyadong mabilis. Kung patuloy siyang lalago sa ganitong bilis, maaaring hindi magtatagal bago tumaas ang agwat sa pagitan nila. Bukod dito, ito ay lalago lamang at lalago. Biglang tumawa si Zuer, at siya, na laging seryoso, ay nagpakita ng napakabihirang ngiti, hindi lang ikaw ang dapat alalahanin kundi tayong lahat. Kundi para sa Blood God Camp at sa Blood God Legion. This is good thing. Bahagyang itinaas ni Zujio ang kanyang kilay. Tinanong niya ang kanyang sarili na mataas ang pagtatansya niya kay Tang Wulan, ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa ganoong antas ang pagkilala ng kanyang ama kay Tang Wulan. Si Jiang Wuyo ay nakaupo sa cafe sa rest area sa kawalan ng pag-asa, umiinom ng kape ng tahimik, ang kanyang kalooban ay kasing pait ng kape sa isang tasa. Ang lakas talaga ng vision ni Yuzo. Ang lakas ba talaga ni Wulan? Sa parehong kompetisyon, hindi man lang siya nakapasok sa finals, ngunit si Tang Wulan ay patuloy na umabant at sumusulong. Ang semifinals ay semifinals na. Nangangahulugan ito na sa lahat ng Battle Armor Master sa ibaba ng 3-character Battle Armor Master, nakapasok siya sa top 4. Ang ganoong talento, kapag naging 3-character Battle Armor Master na siya, tiyak na tatayo siya sa pinakamataas na antas ng Spirit Master World. Ang kanyang talento ay napakalayo sa kanya, at sa gayong paghahambing, paano siya titingnan ni Yuzo? Bakit ka nandito? Biglang may pamilyar na boses ang lumabas sa tenga niya na nagpapanaginip sa kanya. Ha! Itinaas ni Jiang Wuyo ang kanyang ulo, sakto na makita si Long Yuzo na papunta sa kanya. Bahagyang kumunat ang sulok ng kanyang bibig, bakit hindi ako makakapunta rito? Nang lumabas ang pangungusap na ito, gusto niyang ibuka ang bibig ng marahas. Nakakagulat na hindi siya kinukutya ni Long Yuzo, ngunit umupo sa tapat niya. Tumingin si Jiang Wuyo kay Long Yuzo, at medyo nagulat siya nang makitang kumpara sa nakita niyang haggard ilang araw na ang nakalipas, nabawi niya ang mukha niya, at wala siyang pinagkaiba sa dati. Yuzo, ikaw. Mahina na sinabi ni Long Yuzo, gusto mo bang sabihin, bakit mukhang okay akong tao? Tulala na tumanggaw si Jiang Wuyo. Sinabi ni Long Yuzo, dahil ako ay isang sundalo. Ha? Napaisip si Jiang Wuyo, may kinalaman ba ito sa mga sundalo? Mahina na sinabi ni Long Yuzo, sa mundong ito, hindi lang lalaki. Hindi dahil hindi mabubuhay ang mga babae nang walang lalaki. Magiging alaala ito, isang magandang alaala. Ngunit hindi ito mangyayari sa buhay ko. Ang isa lang ay hindi magiging kinabukasan ko. Dahil imposible, pagkatapos ay bitawan. Para hindi mapahiya ang lahat na magkasama. Gusto ko siya, ngunit ang puso niya ay nasa iba, pagkatapos ay hindi ko ito makukuha. Nakikinig sa kanyang libre at madaling salita, pumunta si Jiang Wuyo sa sulok, Yuzo, ikaw, naiirita ka ba? Hindi ka ba nai-inlove sa mga lalaki? Roll. Ito ang laro. Matapos piliin ni Tang Wulan ang mecha, tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili sa kanyang puso. Sa isang labanan kay Yuan Yahui, para sa kanya, ang pinakamalaking punto ng kabiguan ay ang labis niyang pagkawala ng kontrol. Hindi nagising sa unang pagkakataon, na naging sanhi ng halos pagbagsak ng pangwakas. Kung hindi lang sapat ang lakas ng kanyang sariling defensive power, kung hindi dahil sa sobrang pasabog na kakayahan ng Golden Dragon Blast, natalo na siya. Sa parehong 8-4 game, magiging mas mahirap lang ang mecha battle, pero ang goal niya ay ang champion, ang final champion. Hawak ang isang sibat, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa playing field. Ang kalansing ng mecha ay tuluyang natabunan ng hiyawan ng mga manunood. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, dapat siyang manalo. Ang kanyang kalaban ay lumitaw din sa platform ng kompetisyon. Santukan din ang mecha ng kalaban, at may hawak itong espada na mukhang ordinaryo. Ngunit nang makita niya ang numerong 255 sa tuktok ng ulo ng kalaban, nabigla ang kanyang puso. Siya yun. Para sa mga kalaban, mayroon siyang kaunting pangunawa. Walang duda na hindi siya ang paboritong manalo sa mech warfare. Sa sandaling ito, ang lumitaw sa kanyang tapat ay isa sa mga paborito upang manalo ng kampyonato. Bagamat hindi ang pinakasikat, siguradong nasa top 3 siya. Katulad ni Tang Wulan na mayroon na ngayong palayaw na Gun King, ang isang ito ay mayroon ding palayaw na tinatawag na Master of Metal. Ang kanyang kakayahan ay magagawang manipulahin ang iba't ibang elemento ng metal. Bilang karagdagan sa pagkakakilanlan ng Soul Master at ng Mecha Master, ang lalaking ito ay isa ring Mecha Maker na may hindi bababa sa level 7 o mas mataas. Bagamat mas madali ang pagmamanupaktura ng mecha kaysa sa pagpapanday sa huling yugto, hindi pa rin ganoon kadaling maabot ang antas na ito. Ang isang 7 antas na gumagawa ng mecha ay madaling makagawa ng isang itim na antas na mecha.
Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay nagsabi na ang antas ng pagmamanupaktura ng mecha ng lalaking ito ay umabot pa sa antas 8 o mas mataas. Ito ay mas nakakatakot. Kung ito ay isang personal na labanan, ang kakayahan ng taong ito ay hindi dapat banggitin sa harap ni Tang Wulan. Gayunpaman, nang ang mga elemento ng metal ng kanyang martial arts ay naitugma sa mecha, nagkaroon ng pagbabago sa husay. The Gun King vs. Metal Master, Kobayashi, sino ang gusto mo? Si Haishu, na namamahala sa pagpapaliwanag ng mech warfare, ay nagtanong sa isa pang komentarista na si Kobayashi sa tabi niya. Hindi na kailangang sabihin. Sa palagay ko karamihan sa mga tao ay katulad ko. Malaki ang naging bentahe ng Metal Master sa pagsali sa Star Battle. Net Federation Challenge na ito. Ang kanyang kakayahan ay maaaring gumanap ng papel sa kompetisyon. Ang epekto ay tiyak na higit pa sa anumang martial soul. Bagamat ang hari ng baril ay magaling, ngunit kapag nakatagpo ka ng ganoong kalaban, natatakot ako na mahirap para sa isang matalinong babae ang magluluto ng walang kanin. Isa pang laban. Ngunit ngayon, ang bentahe ng master ng metal ay masyadong halata. Bumantong hininga si Haishu at sinabing, oo. Para harapin ang kakayahan ng Metal Master, makikita mo lang kung matatalo siya ng explosive force bago niya makumplito ang modification, kung hindi, natatakot ako na wala talagang pagkakataon. Okay, ayos lang ang laro. Magsisimula na ito, hintayin natin at tingnan. Siguro, makakagawa ng milagro ang Gun King. Sa playing field, tiningnan ni Tang Wulan ang kalaban sa malayo, at dahan-daang itinaas ang sibat sa kanyang kamay. Ito ba ay isang Metal Master? Napakahusay. 5, 4, 3, 2, 1, magsimula. Sa pagsisimula ng electronic sound ng laro, inilunsad sa isang iglap ang Tang Wulan. Ang sibat sa kanyang kamay, nang walang pag-aalinlangan, ay inihagis ito sa Metal Master sa di kalayuan, at sabay na pinaandar ang Mecha Thruster, na ginawa itong isang marahas na hangin, at dumiretso sa kalaban. Binuksan din ng mecha ng Metal Master ang Mecha Thruster, ngunit sa halip na umusad, tumalikod ito at tumakbo, humiwalay. Ang sibat ni Tang Wulan ay lumipad ng napakabilis, gumuhit ng isang arco sa hangin, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ilang daang metro, at kakailanganin ng oras para lumipad ang sibat. Habang ang mecha ng Metal Master ay nagsimulang magbago habang mabilis itong lumayo. Ang unang bagay na nagbago ay ang balakang at balikat ng mecha. Ang metal doon ay mabilis na natutunaw, at ang panloob na istruktura ay mabilis na nagbabago. Sa proseso ng pagbabago ng panloob na istruktura, malinaw na makikita ng isang tao na ito ay nagpapalapot sa isang pangunahing hanay, at pagkatapos ay sarado muli ang panlabas na metal. Iyan ay malinaw na isang soul-guided thruster. Tama, sa kontrol ng mga elemento ng metal, kung ano ang pinakamahusay sa Metal Master na ito ay baguhin ang mecha at muling buuin ang mecha sa labanan. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.